Binibini. Palakihin ng kaunti ang Divi. Walang mag-aasawa sa iyo bilang asawa. Kaya maaari ka lamang maging asawa ng isang general. Ayon sa mga aral na iniwan ng angkan ng Lin. Lahat ng anak ng angkan ng Lin. Kapag nasa hustong gulang na, kailangang pumili ng asawa at lupang pamamahalaan. Upang ipagpatuloy ang angkan ng Lin. At palawakin ang aming lahi. Alam ito ng lahat ng nakapanood sa unang 3 season. Nang maglakbay ako sa ibang panahon upang pumili ng mapapangasawa. Pagkabuka pa lamang ng bibig ko, sinabi kong, ako si Liu Jie, may dalang 10,000 salapi. Hindi lamang ako nagpakasal sa 3 asawa ng sabay-sabay. Ako pa mismo ang pumili ng tigang na lupang ito bilang aking nasasakupan. Akala ng lahat ay nababaliw ako. Ngunit ginamit ko ang pananao ng isang makabagong tao. Humukay ng mga mineral at pinino ang black powder. Pati sa harap ng mahistrado, buong tapang kong ipinangako. Na ang tuyot na sa loob ng maraming taon. At halos walang tumutubong damo sa New Bay ay muling sisigla. At mag-aani tayo ng sagana sa susunod na taon. Mula ngayon, ulan na. Ako na ang bahala. Ako ang magtatanim ng ating pagkain. Pagkatapos makapasok sa lungsod ang 3 ginang. Bakit bigla na lang luminaw ang isip niya at naging matalino? May nakatagpo ba siya ng kung anong pambihirang pagkakataon sa daan? Tiate. Huwag mo siyang guluhin habang seryoso siyang nagsasalita. Boba ka, dahil ba sa tahimik ang asawa mo ay iniisip mong hangal siya. Sinasadya niyang bigyan si Kyuyi ng malaking pakinabang. Hindi ba ganoon nga? Kahit hindi pagtataksilan ni Zheng Yuli. Hindi pa rin niya kayang labanan ang pananakot at suhol ang tanggapan ng Panginoon ng lungsod. Huwag mong kalimutan, dati silang mga tulisan. May mga kasalanan silang nakaraan. Bakit ganoon kalaki ang reaksyon mo? Huwag mong sabihing hinarap ka ni Zheng Yuli kanina. Mabuti ang hangarin mo, 3 kapatid. Ngunit huwag kailanman ihalo ang personal na sama ng loob sa tungkulin. Nagtitiwala ang asawa ko kay Zheng Yuli. Kaya tiyak na may dahilan siya. Ano mang problemang naiisip mo? Nauna na iyong naisip ng asawa ko. Yevi, pero pakiramdam ko ay may problema talaga kay Zheng Yuli. Kanina lang ay masaya pa siyang nakikipagbiruan kay Kyuyi sa daan. Ngunit nang makita niya ako, bigla siyang nagbago ng pakikitungo. Sige na, huwag ka nang maghinala. Hayaan nating panahon ang magpatunay sa lahat. Kung matalino si Zheng Yuli, hindi siya kikilos ng padalos-dalos. Kung hindi ang pagtatangkang magtago sa harap ko, ay hindi ganoon kadali. Sige na, kahit ano ang sabihin ninyo, may punto kayo. Pakiramdam ko ay ayaw talaga ninyong maniwala sa sinasabi ko. Wu. Nagugutom na ako, gusto kong kumain. Talagang parang isinilang siyang gutom na espiritu. Halika, naihanda ko na ang lahat para sa iyo. Asawa, may punto rin naman ang sinabi ni Buna. Alam ko, pero masyado pang maaga para humatol ngayon. Hayaan muna nating lumipad ang mga bala ng kaunti pa. Baka nag-aatubili pa siya sa kanyang kalooban. Ano po ang sinabi ninyo, asawa? Wala lang. Sa loob ng 1 oras, sunugin ang lahat ng halamang dagat na ito. Asawa, nababaliw ka na ba? Totoong kumikita na tayo ngayon. At marami na rin tayong pilak sa kamay. Pero hindi ibig sabihin noon ay wawasakin natin ang yaman natin. At basta na lang susunugin ito. Kung susunugin mo lang pala, bakit mo pa pinagpabalik si Una mula sa malayo? Sinabi kong sunugin mo kaya sunugin mo. Huwag ka nang magtanong ng magtanong. May dahilan ako kung bakit ko ito ginagawa. Nasusunugan na naman ang tahanan ng Panginoon. Ano na naman kayang imbensyon ang ginagawa ng ating Panginoon? Ahem. Binatang Lin, ano po ang ibig ninyong sabihin? Hindi naman mukhang panggatong ang mga ito para pampainit ngayong panahon. Lalo namang hindi ito panunog sa ilang. At ang mga tuyong damong dagat na ito ay kakabuhat lamang ng mga taga-nayon dito. Bakit agad ninyo sinunog? Pakiusap po, ipatawag ninyo ang lahat upang tumulong at ipakain ang lahat ng tuyong damong dagat na ito sa horno. Bilisan ninyo, tulungan ninyo akong ipasok ang lahat ng ito sa horno. Hindi ang damong dagat ang kailangan ko, kundi ang abo matapos itong masunog. Ginoo, para saan po ang abo ng damong dagat? Sa karaniwang panahon, tiyak na wala itong silbi. Ngunit malaking pakinabang ang maidudulot ng abong ito sa susunod na pagtatanim. Kaya maghintay na lamang po kayo. Ibuhos ang abo ng damong dagat sa malaking itim na kaldero. Pakuluan ito gamit ang distilled water. Ang layunin nito ay kunin ang yodo. Sa wakas, nakuha rin ang yodo, hahaha. Talagang hindi ito biro. Napakalaki ng hirap na ginugol. Para lamang sa kaunting pulbos na ito. Mahal, ano ba talaga ang binabalak mong gawin? Ang pulbos na ito ba ay patabarin? Na magpapabilis sa paglaki ng mga pananim?
Siyempre, hindi. Ang siyentipikong pangalan ng pulbos na ito ay yodo. Isa itong bakas na elementong kailangan ng katawan ng tao. Ngunit bukod dito, magagamit din ito sa industriya. Bahala na, gawin mo ang gusto mo. Hindi ko na kayang magtiis. Babalik na ako para matulog. Mahal, asawa ko. Inaantok na rin ako. Babalik muna ako para magpahinga. Mahal, gabi na. Bumalik na rin tayo para magpahinga. Kung may kailangan, bukas na natin pag-usapan. CJ, itatago ko muna sa paggawaan ang asin na ito. Kalahati na ang natapos sa paggawa ng mga bomba pampapaulan. Bukas, ang pagtunaw na lamang ng pilak ang kailangang gawin. Ngunit ang problema ay ang temperatura sa loob ng horno. Kailangang umabot ito sa punto ng pagkatunaw ng pilak. Ngunit ang temperatura ng pagkatunaw ng pilak ay 961 degree Celsius. Bagamat payak ang hornong ginawa natin ngayon, sa ilalim ng ganap na selyadong kondisyon, maaari lamang itong umabot sa 700 hanggang 850 degree Celsius. Mabuti na lamang at marami pa akong nakaimbak na pulbura. Kapag sinunog ang mga ito sa loob ng ganap na selyadong horno, mabilis na tataas ang temperatura sa maikling panahon. Hindi lamang ito aabot sa 961 degree. Maaari pa itong lumampas sa 1,000 degree. Kung talagang hindi ito maaari, may isa pa akong huling paraan. Ang gumawa ng mataas na horno. Pagkatapos magtunaw ng bakal, kailangan munang subukan at ayusin ang disenyo ng mataas na horno. Mabuti na lang na pag-isipan ko na ito ng maaga. Wuyu! Mahal, saan galing ang bagong damit na iyan? Nagustuhan mo ba, na-miss mo ba ako, mahal? Na-miss kita. Kung ganoon, sabihin mo sa akin. Mas gusto mo ba si One King? O ako? Ikaw, syempre. Ikaw ang gusto ko. Malapit na itong maging maayos. Kailangan pa rin ang takip ng kaldero para tumaas ang temperatura sa loob ng horno. Para maging mas madali ang susunod na pagtunaw. Mahal na prinsipe, nakita kitang nagsusunog ng horno kahapon. Bakit nagsusunog ka pa rin ngayon? Siyempre, hindi lang ito basta susunugin. Kailangan itong magliyab ng mas malakas. Lumayo ka muna. Mag-ingat ka, baka masaktan ka mamaya. Mahal na prinsipe, napakamapag-aksaya ninyo po. Bakit ninyo itinatapon ang pilak sa loob ng horno? Huwag kang mabigla ng ganyan, ayos ba? Ang pakikibaka ay nangangailangan ng sakripisyo. Hindi na sayang ang 10 tael na pilak na ito. Ang pakinabang na maidudulot nito sa New Bay ay magiging 10 milyong ulit ng halagang 10 tael na pilak na ito. Kapag nalikha na ang mga bomba pampapaulan, matutulungan nitong umulan sa New Bay. At ang mga pananim na tutubo roon sa hinaharap ay hindi lamang makapupuno sa pangangailangan sa pagkain ng 500 katao sa New Bay. Maaari pa itong ipagbili. Tutal, nasa isang mundong feudal tayo. Ang pagkain ang siyang lahat. Kapag kontrolado natin ang supply ng pagkain, saka lamang tayo magkakaroon ng lakas para hamunin ang naghaharing uri ng daduan. Ginoo, totoo po ba ang lahat ng sinabi ninyo? Ano po ang nangyari kayong asawa? Wala lang. Naglagay lang ako ng kaunting black powder sa pugon. Ano? Nababaliw ka na ba, asawa ko? Kapag nagkaroon ng pagsabog, wala na ang buong tahanan natin. Pero wala namang nangyari, di ba? Huwag ka nang mag-alala. Mukhang hindi pa sapat ang init. Asawa ko, huwag mong sabihin gusto mong tunawin ang pilak. Ang kailangan ko ay likidong pilak. Kung ihahambing sa ginto, tanso at bakal. Pinakamababa ang temperaturang kailangan tunawin ang pilak. Kaya ito rin ang pinakamadaling tunawin. Ngunit hindi pa rin tayo nagtagumpay. Ibig sabihin, kulang pa rin ang lakas ng pugon na ito. Kailangan pa nating tunawin ang bakal at tanso. Ano na ang gagawin natin? Asawa ko, naaalala mo pa ba ang panday sa Yucheng? Ang pugon sa kanila, kaya nitong tunawin pati buhangin na may bakal. Siguradong walang problema sa pagtunaw ng pilak doon. Tama nga, matalino at kaakit-akit ka talaga, One King. Paano ko nakalimutan ang bagay na ito? Talagang pambihira ang kakayahan ng asawa ko sa paggawa. Ano mang kailangan niya, agad niyang nagagawa. Para bang nakahanda na sa isip niya ang buong disenyo. Mabuti naman, sa wakas, nagtagumpay tayo.
Ano naman ang susunod nating gagawin? Susunod, gagawa tayo ng pulbos na silver iodide. Asawa ko, tapos na ba? Ngayon, maaari mo na bang sabihin sa akin? Kung ano nga ba ang pinag-aaralan mo? Hindi ba tagtuyot buong taon sa New Bay dahil halos walang ulan? Ngayong araw, paulanan ko ng biyaya ang buong bundok New Bay matapos ang mahabang tagtuyot. Ha! Ika-14 na prinsipe. Ang ibig mong sabihin, kaya mong kontrolin ang panahon. At mapapaulan mo ang kalangitan. Tama, hindi ko pa matiyak kung magtatagumpay ito. Ngunit kahit 1% lamang ang pag-asa. Ibubuhos ko pa rin ang buong lakas ko. Hindi ba iyan basta tubo lang? Mapapaulan talaga ng bagay na iyan ang kalangitan. Asawa ko, kahit nagbibiro ka, dapat may hangganan din. Siguradong nagyayabang ka na naman ngayon. Kung kayang kontrolin ng tao ang panahon. At piliting magpaulan ang langit. Sapat na iyon para mabanggit sa kasaysayan. Walang saysay ang maraming salita ngayon. Subukan natin at malalaman natin. Sa madaling salita, ang paraan ng paggawa ng bombang pampapaulan na ito ay halos kapareho ng paggawa ng pampasabog. Ang tanging kaibahan ay ang karaniwang. Pampasabog ay black powder lamang ang sangkap. Kapag sapat ang dami, makalilikha ito ng napakalaking puwersa. Samantala, ang bomba ng ulan ay hindi lamang umaasa sa black powder. Naglalaman din ito ng natatanging sangkap na silver iodide. Kapag matagumpay na sumabog sa himpapawid ang bomba ng ulan, ang silver iodide kapag nainitan ay bubuo ng napakaraming maliliit na partikulo ng silver iodide sa hangin. Kapag mababa ang presyon ng hangin sa mataas na kalangitan, ang mga partikulong ito ng silver iodide ay lilikha ng napakaraming kristal ng yelo sa loob ng mga ulap. Sa gayon, mababago ang kalagayan ng atmosfera at makakamit ang layunin ng artipisyal na pagpapaulan. Ang problema, sa aklat ko lamang ito pinag-aralan noon. Ito ang unang pagkakataon kong sumubok. Huwag ka nang sumama rito. Maaaring mapanganib kapag sinindihan ko mamaya. Asawa ko, huwag mo naman akong takutin. Kung masyadong mapanganib, mas mabuting ipagpaliban muna natin. Hindi pa naman malawak ang pagtatanim ng mga pananim. Hindi rin kailangang madaliin. Hindi maaari. Ilang araw na natin itong ipinagpaliban. Kailangan natin itong subukan ngayon. At hindi rin tiyak na magtatagumpay tayo sa unang pagsubok. Kung hindi natin malulutas ang suliranin sa pagpapabagsak ng ulan. Kahit lubusang mapabuti ng mga taga-nayon ang lupa. Mauwi rin sa tagtuyot ang mga halamang trigo. Dito nakasalalay ang tagumpay o kabiguan. Kapag nabigo, mamamatay tayo sa pagsubok. Ah! Mukhang tunay na nagkamali ng pagkakilala ang angkan ng Lin kay Panginoon ika-14. Mahal ko, tapos na ba ito? Siyempre, hindi pa. Tingnan natin kung magtatagumpay ito. Ang tanong ay kung makakalipad ito sa kalangitan. Makakalipad sa kalangitan. Wow! Makakalipad sa langit ang bagay na ito. Ah! Ang sirang kawayan na iyan ay tunay ngang makakalipad sa langit. At nakapasok pa ito sa ulap. Hindi pa pumapasok sa ulap ang bala ng ulan. Masyado lamang itong mataas ang lipad. Dagdag pa ang pagbaluktot ng liwanag. Kaya halos hindi ito makita ng mga mata. Ah! Nagtagumpay tayo, nagtagumpay tayo. Mahal ko. Napakahusay mo. Nakapagpaputok ka pa talaga hanggang langit. Kung gagamitin natin ang paraang ito laban sa kaaway, tiyak na magiging napakalaki ng pinsalang maidudulot. Mangarap ka na lang. Sana nga ay ganoon kasimple ang lahat. Tapos na ba talaga ito, Ginoong Lin? Hindi ba sinabi ninyong kaya ninyong paulanan ang langit? Bakit wala pa ring ulan? Hintayin pa natin ng kaunti. Masyado pang maaga para magsalita. Ang artipisyal na pagpapabagsak ng ulan ay simpleng kaalaman sa pisika lamang. Hindi naman mataas ang antas ng teknolohiyang kailangan. Ngunit nasa ibang daigdig ako. At wala akong anumang kagamitan. Kaya kailangan pa rin ng kaunting swerte upang magtagumpay. At kailangan din ng sapat na panahon. Kailangang makalikha ng mga pagbabagong pisikal sa loob ng ulap. Sa pamamagitan ng maraming kristal ng yelo upang mabago ang temperatura at halumigmig ng hangin. At sa gayon ay makamit ang layuning magpaulan. Kung makarinig tayo ng kulog, ibig sabihin ay nagsimula na ang pagbabagong pisikal sa loob ng ulap. Iyan ang hudyat na malapit ng umulan. Mahal ko. Nagtagumpay tayo, tunay ngang nagtagumpay tayo, umuulan na. Wow, wow. Wow. Napakahusay mo, mahal ko. Nagawa mo talagang paulanan ang langit. Ikaw ba ay isang banal na nilalang na ipinadala mula sa langit? Ipinadala upang iligtas ako. Panginoon ika-14, napakalalim ng iyong pagtatago ng kakayahan. Noong nasa angkan ng Lin ka,
Bakit hindi mo ito ipinakita kahit kailan? Ginoong Q, ano po ang nangyari? Naaalala mo pa ba ang pustahan namin ni Lin Yun noon? Naaalala ko. Tunay na kahanga-hanga ang pagpaplano ni Ginoong Lin. Nakapagkalkula pa talaga siya kung kailan ulan. Commander Zeng, matalino ka rin pala. Akala mo ba madaling lokohin ang anak ng maharlikang ito? Ginoong Q, nagkakamali po kayo. Isa lamang po akong bantay na tauhan ng aking Panginoon. Paano ko po kayo magagawang linlangin? Kahapon, nang pumunta ako sa New Bay upang sunduin ka. Nakita kong may inaabala si Lin Yun sa looban tungkol sa isang pambihirang mainit na tubig. Kung nais ni Ginoong Q na siya sa atin ito. Pumunta tayo ngayon sa New Bay. Magtanong lamang tayo sa aking Panginoon at malalaman natin ang katotohanan. Hindi ko kailangang pumunta. Sabihin mo na lang ng tapat sa akin. Ang mga pakana ni Lin Yun noon. Talaga bang ginawa niya upang magpaulan? Tama. Tunay ngang kahanga-hanga si Lin Yun. Hindi siya ordinaryong tao. Ang makalikha ng sandatang kayang pumatay sa pamamagitan ng pagpapaputok ay kahanga-hanga na. Ngunit napipilit pa niyang paulanan ang langit. Alam na alam niya ang pakinabang na nakatago rito. Kung tunay nang magsisimulang magtanim ng mga pananim ang New Bay. Sa panandaliang pananaw, malaking pakinabang ito sa Yucheng. Mas marami ang makokolektang butil. Natural lamang na mas lalaki rin ang makokolektang buwis. Lalong yayaman ang kaba ng Yucheng. At gaganda rin ang landas ng aking ama sa paglilingkod sa pamahalaan. Ngunit kung pangmatagalan ang pag-usapan, malaking problema ang lilitaw. Kapag nagkaroon ng makapangyarihang sandata, at kaya na nilang magtanim ng hindi umaasa sa iba, madaling mahulaan kung paano sila susulong. Kahit mangmang, maiintindihan iyon. Pinunong Zeng, sumama ka sa amin. Saan po tayo pupunta? Bumalik tayo sa palasyo. Kakausapin ko ang aking ama. May mahalagang bagay po akong iharap sa inyo, ama. Pumasok ka. Opo. Ano ang pinaggagawa mo roon? Tingnan mo ang ayos mo, para kang napadpad sa gitna ng labanan. Bakit hindi ka man lang nagpalit ng damit? May apurahang bagay po ang anak ninyo. Hindi na po ako nagkaroon ng oras magpalit. Pakinggan ninyo muna ako hanggang matapos, ama. Kung gayon, aalis na muna ang inyong abang lingkod. Sandali, huwag ka munang umalis. May iba pa akong kailangang ipaalam sa inyo mamaya. Opo. Ano man ang sasabihin mo, sabihin mo ng diretsyo. Hindi naman tagalabas si punong tagapamahala, Maji. Ama, umuulan po sa labas. Alam ba ninyo kung ano ang dahilan nito? Umuulan lang. Ano naman ang problema? Kailangan mo pa talagang alamin ang pinagmulan nito. Nalasing ka ba sa pag-inom ng bulaklak na alak? Hindi po iyon ang ibig kong sabihin, ama. Pakinggan ninyo muna ako hanggang matapos. Noong isang araw, alinsunod sa inyong utos. Pumunta po ako sa New Bay upang makipagkita kay Lin Yun. Noon, nakipagpustahan sa akin si Lin Yun. Sinabi niyang kaya niyang paulanin ang kalangitan. Upang malutas ang matinding tagtuyot sa kabundukan ng New Bay. Ang ulan sa labas ay sinasabi mong si Lin Yun ang may gawa. Opo, kahapon nang pumunta ang inyong anak sa New Bay. Nasaksihan ko ang 4 na tauhang ipinadala roon ni Lin Yun. Nakita mismo nila siyang nagsasagawa ng pagsasaliksik sa bahay. Sinabi niyang magdudulot iyon ng ulan. Isang araw pa lamang ang lumipas. At tunay ngang umulan. Kaya malaki ang posibilidad na may kaugnayan sa kanya ang pag-ulang ito. Ang binatang iyon, si Ginoong Lin, ay minsan ko na ring nakaharap. Sa totoo lang, kahanga-hanga talaga siyang tao. Ngunit ang sabihin kaya niyang paulanin ang kalangitan. Hindi ba kalokohan na iyon? Paano iyon naging posible? Hoy, nababaliw ka na ba, bata? Tunay ngang kahanga-hanga si Lin Yun. Ngunit hindi kailangan gawin siyang parang halimaw. Kung kaya nga niyang paulanin ang kalangitan. Hindi ba isa na siyang banal na nilalang na bumaba mula sa langit? Bata, akala mo ba'y malabo na ang paningin ng iyong ama? Ama! Alam kong mahirap ninyo itong paniwalaan. Kung gayon, ganito na lang po. Sumama kayo mismo sa akin sa New Bay. Pagdating doon, malalaman natin ang katotohanan. Impossible. Ako ang tagapamahala ng Yucheng. Bakit ako mismo pupunta sa isang hamak na nayon gaya ng New Bay? Hindi ba si Lin Yun ang nagdikta sa iyo ng kalokohang iyan? Yamang ayaw maniwala ni ama. Kung gayon, magpapaalam na muna ang inyong anak. Ngunit may isa pa akong sasabihin. Sana'y pag-isipan ninyo itong mabuti, ama. Sabihin mo. Ang susunod na balak ni Lin Yun ay magtanim ng butil sa malawakang paraan sa New Bay. Kapag nagtagumpay siya, dapat naunawaan ninyo kung ano ang ibig sabihin nito, ama. Ginoong tagapamahala. Bagamat mahilig sa alak at ligaya ang batang Ginoon, hindi niya kailanman lalabagin ang mga pangunahing prinsipyo. Ngayong siya na mismo ang nagsalita. Tiyak na hindi siya basta-basta nagpapaputok ng mga palaso. Kung gayon, may problema nga si Lin Yun. Mas mabuting mag-ingat tayo. Esan. May punto kayo. Ngunit kung talagang si Lin Yun ay makapagpapasaka at makapagtatanim ng butil sa New Bay. Tiyak na malulutas nito ang kakulangan sa pagkain sa Yucheng po. Hindi na natin kailangang gumastos.
ng malaking halaga para bumili ng butil sa ibang lugar. Mahal na pinuno, may katuwiran kayo. Ngunit hindi rin maikakaila ang panganib sa batang Panginoon. May nakamamatay na sandata na si Linyon. Kung makapagsasarili rin siya sa pagkain. Para na rin siyang nagkaroon ng puhunan para sa paghihimagsik. Yeswe, imposibleng mangyari iyon. Akala mo naman hindi ako marunong magbantay. Mabuti na nga, dahil nagsalita na si punong tagapamahala ma. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang bagay na ito. Magsiyasat ka at alamin ang katotohanan. Ngunit kailangan natin ang tulong ni Linyon ngayon. Huwag mo siyang pagsamantalahan. Kapag nasira mo ang malaking plano ko, ikaw ang mananagot sa ulo mo. Nauunawaan ko po. Ako na po ang bahala. Maaari na po kayong makatiyak. Walang anumang magiging problema. Mabuti, maaari ka nang umalis. Opo. May katuwiran ang sinabi ni punong tagapamahala kanina. Malinaw na napakalaki ng ambisyon ni Linyon. Kahit nais siyang gamitin ng inyong kagalang-galang na pinuno. Mas mabuting paalalahanan muna siya ng kaunti. Kung hindi, baka mauwi ito sa kapahamakan. Sa totoo lang, noong una ko pa lamang. Kausapin si Linyon, napansin ko na ang kanyang ambisyon. Ngunit sigurado akong hindi tayo ang pakay ng batang iyon. Ilang araw na ang nakalipas, palihim akong nagpadala ng tao. Upang alamin ang mga pangyayari kay Linyon at sa angkan ng Lin. Malupit siyang pinahirapan ng angkan ng Lin. Huwag mong isipin na dahil nakapag-asawa siya ng 3 babae. Maginhawa na ang buhay niya, siya pa ang nagbabayad ng utang nilang 3. Itinuturing ng angkan ng Lin na mga dayuhan ang mga anak na ito sa labas ng pangunahing linya ng pamilya. Kapag nasagad na nila ang lahat ng pakinabang sa mga ito, itatapon na lamang nila sila. Kaya kapag nagkaroon ng kapangyarihan ang batang iyon, tiyak na gaganti siya sa angkan ng Lin. Kaya pala, kung ganoon, nagtitiis at nag-ipon ng lakas si Linyon ngayon. Kailangan lamang nating malaman ang kanyang mga kilos. Hindi na kailangang makialam ng higit pa. Kapag dumating ang araw na mabigo siyang kalabanin ang angkan ng Lin, tiyak na mamamatay siya. Samantalahin na natin siya ngayon. At ipaubaya sa kanya ang mga bagay na hindi natin madaling maasikaso. Hindi ba't napakainam yon? Napakatalino ninyo, mahal na pinuno. Ha ha ha. Ngayong nakumpirma na rin ang paraan ng paggawa. Maghanda tayo ng mas maraming pampabagsak ulan na bala. Para maging handa sa pagpapabagsak ng ulan matapos magtanim. Panginoon, ipinatawag ninyo ako. Ano man po iyon, sabihin lamang ninyo. Wala naman. Sa panahong ito, bukod sa abalang paggawa ng black powder, nagsasaka pa ang mga taga-nayon. Talagang mahirap ito. Kaya ipamahagi na lamang natin sa mga taga-nayon ang perang ito. Bilang kanilang sahod. Panginoong Lin, hindi ba araw-araw naman kayong nagbibigay ng sahod? Bukod pa rito, para rin sa ikabubuti ng New Bay ang pagsasaka. Buong puso at kusa namang nagtatrabaho ang lahat. Hindi namin maaaring tanggapin ang perang ito. Kunin ninyo, hindi naman kalakihan ang halagang ito kapag hinati sa mga taga-nayon. Itinuturing ko itong munting pagpapakita ng aking malasakit. Kung ganoon, ipagkatiwala muna natin ang perang ito sa matanda ng nayon. Kapag kailangan ng pera para sa pagtatanim, kumuha na lamang mula sa halagang ito. Sige po, tunay ngang naunawaan ninyo ang aking saloobin. Hihihi. Kung gayon, ilang mo na ang lahat. Tinatayang 1,000 mo. Hindi maubos ng buong New Bay ang mga pagkain ito. Kung ipagbibili ang mga ito, tiyak nakikita tayo ng napakalaking halaga. Ginoong Lin, ano po ang iniisip ninyo? Wala naman. Maaari ka nang umalis. At dalhin mo rin pabalik ang mga binhing ito. Opo, mabuti po. Ginoong Lin, may dumating po mula sa tanggapan ng pamahalaan. Aba, hindi ba si Tenyente Ma? Anong hangin po ang nagdala sa inyo rito? Ha 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 ha. Ginoong Lin, naparito po ako upang maghatid sa inyo ng mabuting balita. Talaga po, kung gayon, maupo po kayo agad. Sige, maupo po kayo. Masarap na't saa. Humayo ka at maghanda ng 500 layang na pilak. Ginoong Ma, naglakbay pa kayo ng napakalayo. Tiyak na may mahalaga kayong ipahahayag. Kung mabuting balita iyan. Sabik na akong malaman agad. Ginoong Lin, huwag po kayong mainip. Narinig ko noon mula sa anak ng isang marangal na opisyal, na kayo ang nag-ayos ng malakas na ulang bumuhos noong nakaraang linggo. Totoo ba iyon? Isa lamang iyong pag-ulan. Hindi na po kailangang dibdibin iyon, Ginoong Ma. Kung gayon, kayo ba talaga ang nag-ayos ng ulang iyon, Ginoong Lin? Ha, talagang. Nagkataon lamang na nakahuli ng daga ang pusang bulag. Si Ginoong Lin ay tunay na pambihira. Lagi kayong pinupuri ng punong opisyal at ng kanyang anak. Ngayon, mukhang tunay ngang karapat-dapat ang inyong reputasyon. Ha 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 ha. Ginoong Ma, napakalayo ng inyong nilakbay para rito. Hindi ba't ang pakay ninyo ay alamin lamang ang tungkol sa ulang iyon?
Hindi, syempre. Naparito po ako ngayon. Upang ihatid ang inyong pilak, Ginoong Lin. Narito ang 800 layang na pilak. Ayon sa napagkasunduan ninyo noong nakaraan. Kay Ginoong Q, hati itong 30% sa inyo at 70% sa amin. Mangyari pong tanggapin ninyo ito. Mukhang naging matagumpay ang pagpuksa sa mga bandido ng inyong tanggapan. Syempre, ngunit naging matagumpay lamang ito. Dahil sa 4 na kawal na ipinadala ni Ginoong Lin. Tunay silang mga mandirigmang kahanga-hanga. Ang 100 layang na pilak na ito ay ituring ninyong bayad sa pagod sa pag-aasikaso, Ginoong Ma. Bakit po, kulang ba para sa inyo, Ginoong Ma? Ginoong Lin, talagang abot langit ang inyong kakayahan. Nakakaugnay ninyo maging ang punong hukom. Labis po akong humahanga sa inyo. Kung hindi ako namagitan, hindi ninyo makukuha ang 800 layang na pilak na ito. Aba, Ginoong Ma. Kayo ang punong tagapamahala ng panloob na gawain ng Yucheng. Sa madaling salita, kayo ang itinalagang mamahala para sa punong hukom. Sa salapi at lahat ng uri ng suplay. Sa totoo lang, kung ang punong hukom mismo ang nagpunta rito. Kahit wala siyang anumang opisyal na gawain. Dapat ko pa rin siyang tanggapin ng maringal. Ngunit dahil diretsahan na kayong nagsalita, Ginoong Ma. Magsasalita na rin ako ng tuwiran. Totoong may kaunti akong salapi, si Lin yun. Ngunit hindi naman ito basta hinihipan ng hangin papunta sa akin. Kung nais ninyo ng salapi, Ginoong Ma, walang problema. Basta tulungan ninyo akong ayusin ang mga gawain. Kahit magkano, ibibigay ko. Hindi kailanman tatambakan ni Lin yun ng kawalan ang isang kakampi. Ang kinatatakot ko lamang ay baka wala kayong kakayahan. At higit sa lahat, wala kayong lakas ng loob. Napakalakas ng loob mong bastusin si Ginoong Ma. Mukhang sawa ka na sa buhay. Talagang matigas kagatin si Lin yun. Walang hiya at tusong tao. Nakikipag-usap ang opisyal na ito kay Ginoong Lin. Wala kang karapatang sumabat. Lalo na't panauhin ni punong hukom ang mismong si Ginoong Lin. Nagkasala po ang inyong lingkod. Lumabas ka. Ano po ang iniisip ninyo, tagapamahalang Ma? Ginoong Lin. Kung nais ninyong may gawin ang inyong lingkod. Una, noong huli akong pumunta sa Yucheng para sa piging. Nagpadala ako ng isang pangkat ng mga pabango. Sa tantiya ko, sapat na ang panahong lumipas. Umaasa akong matutulungan ninyo ako sa pag-alam tungkol dito. At tingnan kung may nais umorder. Ang mga pabangong ipinadala ninyo noong huli, Ginoong Lin, ay talagang napakahusay. Sa buong Yucheng ngayon, ang mga mararangyang ginang at tanyag na kababaihan ay nagtatanong tungkol sa pabangong ito. Ngunit dahil magkakaiba ang katungkulan ng mga opisyal, walang nangahas na pumunta at abalahin kayo, Ginoong Lin. Kaya hindi kumalat ang balita. Ako na po ang bahala sa bagay na ito. Basta may nakahandang paninda kayo, Ginoong Lin. Tinitiyak kong maibebenta ko ito sa magandang halaga. Ha. Mabuti. Kung gayon, napagkasunduan na. Magkano po ang balak ninyong ipagbili ang bawat bote, Ginoong Lin? Sa ngayon, gawin nating 20 ang napilak bawat bote. Ano? Ano raw, 20 liang? Bakit, iniisip ba ninyo na mahal iyon, tagapamahalang Ma? Mahal, hindi lamang mahal iyon. Isang maliit na bote lamang, tapos ibebenta sa halagang 20 liang napilak. Akala ba ninyo, lahat ng opisyal ay madaling lokohin, Ginoong Lin? Siyempre, hindi sila madaling lokohin. Ngunit sa pagkakaalam ko, ang mga opisyal na ito ay naglalangway sa kayamanan. Hindi man lang mahal ang 20 liang. Wala po akong pagtutol. Basta kayo ang magtakda ng presyo, Ginoong Lin. Ipagbibili ko ito sa halagang iyon. Kung sakaling hindi ko ito maibenta, huwag ninyo akong sisihin kung hindi ko magampanan ang tungkulin ko, Ginoong Lin. Haha, huwag kayong mag-alala, tagapamahalang Ma. May paraan din ang pagbebenta. Kung basta na lamang ito ibebenta. Natural lamang na mahirap makahikayat ng mamimili. Basta gamitin ninyo ang inyong utak, tagapamahalang Ma. At samantalahin ang mga mapagkukunang hawak ninyo. Naniniwala akong mabubuksan natin ang daan sa tagumpay. Sa oras na iyon, tinitiyak kong bawat buwan ay makatatanggap kayo ng malaking kabayaran. Maaari po bang ipaliwanag ninyo ng mas detalyado, Ginoong Lin? Patawad po, mangmang ako at hindi ko naunawaan ang ibig ninyong sabihin. Ang kailangan nating gawin ngayon ay palakasin ang pagkakakilala sa produkto. At ang pinakamainam na paraan ay magsimula sa pinakatanyag na tao sa Yucheng. Pinakatanyag. Kung gayon, ang punong mahistrado ng Yucheng. Lalaki ang punong mahistrado. Hindi naman siya gumagamit ng pabango. Ano ang silbi ng paglapit sa kanya? Dapat kayong magsimula sa mga taong nasa paligid ng punong mahistrado. Ang tinutukoy ninyo kaya, Ginoong Lin, ay ang asawa ng punong mahistrado. Tama, ang asawa ng punong mahistrado. Tanyag din naman sa mataas na lipunan ng Yucheng ang ginang, hindi ba? Siyempre naman. Kaya basta babae. Magugustuhan nila ang mabangong pabangong ito. Basta magustuhan ito ng ginang. At tanggapin niya. Maaari ninyong gamitin ang katanyagan ng ginang
upang ipamalita ang mga kahangahangang gamit ng pabango. Mahilig na sa mga pabango ang mga asawa ng mga opisyal. Dagdag pa rito ang mga asawa nila ay pawang naglilingkod sa ilalim ng punong mahistrado. Tiyak na gustong-gusto nilang magkaroon ng koneksyon sa punong mahistrado. Hindi ba isang magandang pagkakataon sa negosyo ang ganitong paraan ng pagbili ng loob? Talagang banal na tao kayo, Ginoong Lin. Napakatalino ng planong ito. Ha ha ha. Mula rito, hindi ko na kailangang turuan pa kayo, tama ba? Hindi na po, hindi na. Naunawaan ko na po ang lahat. Ang ikalawang bagay. Balak ko ring maging mangangalakal ng butil sa hinaharap. May paraan ba para maibenta ito, tagapamahalang ma? Maaari bang maibenta ang mga butil sa ibang mga lalawigan? Ginoong Lin, ang lihim na pagbebenta ng mga butil ay isang krimeng may kaparusahan sa kamatayan. Hindi po kaya ninyo ako gustong bitawan ng bitag, Ginoong Lin? Hindi, syempre hindi. Ang nais ko lamang ay kumita ng salapi. Ngunit hindi ko kailanman nais na may mapahama. Lalo na ang isang mahalagang tao, tulad ni tagapamahalang ma. Hindi ko pa nga kayo nahihikayat. Kaya bakit ko kayo pagtataksilan? Kung gayon, sinasabi ninyong walang mangangahas tumanggap ng mga butil. Sinabi ko na, gaano man karaming salapi ang kailangan ninyo. May bibigay ko sa inyo. Ngunit nakasalalay sa inyong tapang at kakayahan. Kung ipapakalat ang mga butil sa Fengyang Commandery, tiyak na hindi ito makalulusot. Matutuklasan ito ng pamilya Lin. Ngunit paano kung maipakalat ito sa ibang mga commandery? Ang ibig sabihin po ninyo, Ginoong Lin, anumang gawain ay kailangang magsimula sa pagbubukas ng mga daan. Hindi rin kailangang magmadali si tagapamahalang ma. Hindi pa naman naaani ang mga butil. Samantala, maaari ninyong aktibong linangin ang inyong mga koneksyon. Kung makakaugnayan ninyo ang mga kasamahan sa ibang mga commandery, nasa hinaharap pa ang pagkakataong kumita. Nauunawaan ko po. Ang pilak na ito ay para sa inyo. Ngunit nais kong gamitin ninyo ang halagang ito upang maisulong ang negosyo ng pabango. Ituring ninyo na rin itong pagsubok ko sa inyo. Kapag nagtagumpay ang lahat, bibigyan ko kayo ng mas malaking pakikipagkalakalan sa susunod. Huwag po kayong mag-alala, Ginoong Lin. Gagawin ko po ang buong makakaya ko. Wala na akong ibang ipag-uutos, Ginoong Lin. Kung gayon, magpapaalam na po muna ako. Tagapamahalang ma, huwag ninyong bigyang halaga ang maliit na pakinabang na nasa harapan ninyo. Basta maayos ninyong maisagawa ang mga ipinagagawa ko. Nasa hinaharap pa ang malaking kita. Naunawaan ko, Ginoong Lin. Hintayin ninyo ang magiging kilos ko. Asawa ko, ganoon ba kadaling kumita ng salapi? Wala namang ginawa ang matabang lalaking iyon. Nagsalita lamang siya ng kaunti. Ngunit binigyan mo siya ng 500 liang ng pilak. Huwag kang magsalita ng walang batayan, ikatlong kapatid. Malaki ang kikitain natin sa hinaharap. Kaya kailangan nating maglatag ng daan ngayon. Kung wala ang pag-aayos ni Maji, mahirap tayong makalapit sa mga marangal at makapangyarihang opisyal. Talagang naunawaan ako ng ikalawang ginang. Hindi ba noong nakaraan ay nakipagkaibigan ka kay Q Guangri at QE? Hindi ba nila tayo matutulungan? Bakit pa kailangan yumuko ng paulit-ulit sa harap ng isang hamak na opisyal? Ano ba ang alam mo? Ang tawag dito ay pagtuon sa sariling larangan. Araw-araw na trabaho ni Maji ang pakikitungo sa iba't ibang mga ngalakal at makapangyarihang opisyal. Kahit gaano pa kagaling si Q Guangri. Sa bagay na ito, wala rin siyang gaanong maitutulong. Ngunit, asawa ko. Paano kung nilalaro ni Maji ang magkabilang panig? Hindi ko akalaing may ganoon katalas na pag-iisip ang unang ginang. Tama ang sinabi ni Guyo, asawa ko. Kailangan mong maging maingat. Ang mga tiwaling opisyal na ito para sa salapi ay gagawin ang lahat ng paraan. Kung talagang kaya niyang pagsilbihan ang magkabilang panig, kikilalanin ko rin ang husay niya. Kung tutuusin, magbibigay ako sa kanya ng presyo. 20 liang ng pilak bawat bote ng pabango. Kung maibenta niya ito ng 100 liang bawat bote, hayaan na natin siyang kumita. Pero sa totoo lang, 20 liang ng pilak ang isang bote ng pabango. Hindi ba sobra naman ang taas ng presyo? Asawa ko, talagang wala kang puso bilang mga ngalakal. Hindi naman komplikado ang paggawa ng pabango. Karaniwang mga ligaw na bulaklak lamang ang mga sangkap. Pagkatapos, dadaan lamang ito sa proseso mo. Maibibenta ito sa napakataas na halaga. 20 liang pilak. Sa buong daduan. Sapat na ito para sa 2 taong gastusin ng isang karaniwang mamamayan. Maaari pang ang makapagtatag ng sariling negosyo. At sapat na para mag-asawa at magkaanak. Samantalang kayong 2 musmos ay baon pa sa napakalaking utang. Ngunit nagmamalinis pa kayo. Bukod dito, likas na sakim ang mga negosyante. Hindi ko naman iniisip na may nagawa akong mali. Hindi iyon ang ibig sabihin ng inyong asawa. Nag-aalala lamang ako na baka hindi mabili kapag masyadong mataas ang presyo. Huwag kang mag-alala. Kahit gaano ko pa kamahal ibenta, may bibili pa rin. Kailangan mo lamang maunawaan ang kaisipan ng mga marangal na opisyal. Kapag masyadong mababa ang presyo, hindi man lamang nila ito pahalagahan. Hindi rin ito babagay sa kanilang katayuan. Kung itatakda natin ang pabango bilang isang mamahaling luho,
Unti-unti rin nila itong tatanggapin. At hindi na malayan, lumipas na ang 1 linggo. Sa lawak na daan-daang li sa paligid ng bundok New Bay, nagbago ang lahat. Ginoong Q. Hindi po ba medyo hindi nararapat ang ginagawa ninyo? Haha! Bakit mo nasabi iyan, Komandante Zeng? Tungkol sa perang nakamit sa panunuhol. Ako mismo ang magdadala nito sa kabangyaman ng Yucheng. Hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Malinaw po ang ipinangako ninyo noon sa aking Panginoon. Ang perang nasamsa mula sa mga tulisan. 30% ng kabuuan ang dapat mapunta sa aking Panginoon. Hindi ba nabigyan na namin ang inyong Panginoon ng 800 liang pilak? Hindi pa ba sapat iyon? Siyempre, hindi pa sapat. Sa mga pananalakay laban sa mga tulisan itong nakaraang linggo, umabot sa hindi bababa sa 100,000 layang na pilak ang nakolekta. Ayon sa kasunduan ni Ginoong Q at ng aking Panginoon, dapat makatanggap ang aking Panginoon ng hindi bababa sa 30,000 layang na pilak. Hahaha, Zeng Yuli. Tama ang lahat ng sinabi mo. Ngunit nagbago na ang isip ko. Hindi ko inakalang ang mga tulisan na nabuhay sa pagnanakaw sa karaniwang mga tao ay magiging ganito kayaman. Napakalaking halaga ng yamang nakamit sa kasamaan. Hindi ito ibibigay ng pamahalaan ng Yucheng. At hindi rin ito makukuha ni Lin Yun. Kung gayon, ano ang balak ninyong gawin sa perang ito, Ginoong Q? Napakasimple, bilang pagpapakita ng malasakit sa mga tao. Ipamamahagi ko ang lahat ng perang ito sa mga mamamayan ng Yucheng. Mabuti kung gayon, dahil malasakit ninyo sa mga mamamayan. Makababalik na ako at makapagsusumite ng ulat. Paalam muna. Ang 4 na taong ipinadala ni Lin Yun ay karaniwan lamang ang sariling kakayahan. Ngunit kapag may dalang mga rifle na kawayan, lalo silang naging mabagsik. Kaya nilang lumaban sa 100 kalaban. Bukod dito, sumailalim silang lahat sa espesyal na pagsasanay. Ibig sabihin, lihim na nagsanay si Lin Yun ng isang pangkat ng mga kawal na bihasa sa mga rifle na kawayan. Ibig sabihin, lihim na nagsanay si Lin Yun ng isang pangkat ng mga kawal na bihasa sa mga rifle na kawayan. Ay, Komandante Zeng, babalik na lang tayo at mag-ulat ng ganito. Hindi kaya tayo parusahan ni Ginoong Lin? Siyempre, hindi. Hindi mapagparusa ng walang dahilan si Ginoong Lin. Bukod dito, tiyak na may ibang dahilan kung bakit biglang tumalikod si Qi. May iba pa sigurong nakatagong pangyayari. Magmadali na tayo sa paglalakbay. Komandante Zeng, napakalaki ng ipinagbago rito. Hindi ba dating imposibleng magtanim ng butil sa New Bay? Ang kakayahan ni Ginoong Lin ay hindi kayang unawain ng mga karaniwang tao. Mukhang habang wala tayo. Marami na namang malaking bagay ang nagawa ni Ginoong Lin. Mahal, bilisan mo. Bumalik na si Zeng Yuli. Kalahating buwan pa lamang ang lumilipas. Mukhang naging maayos ang kanilang pagsugpo sa mga tulisan. Nagbibigay galang po ako kay Ginoong Lin. Sa pagkakataong ito, natupad ko ng marangal ang ipinagkatiwala ninyong tungkulin, Ginoong Lin. Komandante Zeng, matapos ang pagsubok sa larangan ng digmaan. Mas mukha ka ng isang general. Opo, matapos sanayin ni General Zeng. Tiyak na mas mapaunlad niya ang pribadong hukbo ng New Bay. Nagbibiro lamang po ang 2 ginang. Basta't makapag-aalis ito ng alalahanin ni Ginoong Lin. Handa akong gawin ang kahit ano. Mabuti. Halika, sabihin mo sa akin ang nangyari nitong nakaraang kalahating buwan. Ginoong Lin. Maayos ang pagsama ko kay Qi sa pagsugpo sa mga tulisan. Ngunit sa huli, bigla siyang umatras sa usapan. Sa pilitan niyang kinumpiska ang 30% ng pilak na dapat ay sa inyo. Aba, sabi ko na nga ba't parang may bumabagabag sa iyo. Kaya pala iyon ang ikinababahala mo. Ginoong Lin, napakawalang hiya ni Qi. Wala man lamang siyang salita o dangal. Huwag na tayong makipag-ugnayan sa kanya mula ngayon. Ang totoo, matagal ko na iyong nahulaan. Mahal, mukhang nagsimula ng mag-ingat sa atin ang pamahalaan ng Yucheng. Huwag kang mag-alala, sa atin ang mga iyon. Walang sinumang makapagnanakaw sa mga ito. Ipagpalagay na lamang nating pansamantalang nasa kamay ni Qi ang mga iyon. Ngayon, tiyak nang alam ng kabilang panig ang lakas ng mga baril na kawayan. At ang tunay na pakinabang na dulot ng mga ito. Ngunit kung nais nating matakot sa atin ang kalaban sa pangmatagalan, kailangan natin ng napakaraming bala. Basta mahigpit nating kontrolado ang paggawa ng bala. Hindi natin kailangang mangamba na makikipagkasundo ang pamahalaan ng Yucheng. Magkano nga ba ang kabuang pilak na nasamsam sa pagsugpo sa mga tulisan? Hindi naman ito ganoon kalaking halaga ng mga kagamitan. 100,000 tael ng purong pilak ang kabuuan. Mahal, hindi natin maaaring bilangin ang bagay na ito ng ganoon. Siyempre, hindi maaari. Pero ano ang magagawa natin ngayon? Diretso na ba tayong makikipag-away sa pamahalaan ng Yucheng? Kung gusto nilang makipag-away, edi makipag-away tayo. Mahal, magtalaga ka sa akin ng 10 bihasang mamamaril. Tiyak na mapupuksa ko ang mag-amang Q. At kapag nangyari iyon, ikaw ang gagawing mahistrado ng Yucheng. Tiyak na mas mahusay ka kaysa sa kanila. Akala mo ba sariling koronasyon lang ang pagiging mahistrado ng Yucheng? Kailangan pa rin ang pagkilala ng korte.
Kahit masakop natin ang pamahalaan ng Yucheng, wala rin itong kabuluhan. Sa halip, ituturing tayong mga rebelde ng korte. Easy, kayong mga taga-silangan, napakahilig ninyong magpaligoy-ligoy. Kung nasa lupain ko tayo sa naman. Tiyak na agad akong maghihiganti. Sige na, hindi mo kasalanan ang nangyari. Hindi mo rin kailangang sisihin ang iyong sarili. Wuyo, kumuha ka ng 100 tael ng pilak at ipagkaloob mo kay General Zeng. Ginoong Lin. Ginoong Lin, hindi rin naman tayo sagana sa ngayon. Hayaan na natin ang pilak na ito. Bukod dito, halos wala rin naman akong naitulong sa pagkakataong ito. Hindi na kailangang tumanggi ni General Zeng. Zeng Yuli. Hindi kita ginagantimpalaan dahil lamang sa iyong nagawa, kundi dahil sa ipinakita mong pagganap sa pagkakataong ito. Naunawaan mo ba ang ibig kong sabihin? Naunawaan ko po. Ginoong Lin, tama nga kayo. Sinusubok ninyo pala ako. Huwag kayong mag-alala, Ginoong Lin. Sumusumpa ako sa langit, ako si Zeng Yuli. At kailanman ay hindi ko gagawin ang anumang makapipinsala sa inyo. Sige na, hindi mo kailangang manumpa. Kung tunay kang walang ibang hangarin. Kahit ang panunumpa ay wala ring saysay. Ang hinihiling ko lamang ay maging tapat ka sa sarili mong budhi. Maaari ka nang umalis. Mahal. Naubos na rin ang 800 tael na pilak na ipinadala ni Maji noong nakaraan. Dagdag pa ang kasalukuyang pagtatanim. At ang malaking bulto ng mga binhing muli nating in-order. Bukod pa roon, araw-araw tayong kailangang magpasahod sa mga taga-nayo na gumagawa ng black powder. Kaunti na lamang ang natitirang pilak sa atin. Mahal, kailangan kong aminin. Talagang mahusay kang kumita ng pera. Pero napakabilis mo ring gumastos. At napakaluwag mo pang maglabas ng pera. Ganyan talaga kapag maporma. Kapag tuluyan ng hindi umikot ang puhunan. Kahit gaano ka pa kagaling, mahal. Wala ka ring mapapala. Hahaha, huwag kayong mabahala, 3 ginang. Ang perang ito ay pinaghirapan nating kitain. Hindi basta inimpok lamang. Basta ginagamit sa tamang pakay. Hindi iyon pag-aaksaya. Ipinapangako ko, ang bawat salaping gugugulin natin ay babalik ng 10 o 100 ulit. Magtiis muna tayo ng kaunting panahon. Esan, kumusta ang kalagayan doon? Pinaghirapan ko ng husto. Ngunit sa wakas ay nakaharap ko rin si Maji. Sinabi niyang hintayin lamang yung may magandang balita. Kamakailan, may dumating na isang makapangyarihang tao sa Yucheng. Ayon sa sabi-sabi, sugo siya ng korte ng imperyo. Kaya hindi lamang ang punong tagapamahalang si Maji. Pati ang buong Yucheng ay abala ng labis. Ano ang pakay ng sugo sa Yucheng? Ayon kay punong tagapamahala Maji, susuriin daw niya ang kalagayan ng mga mamamayan. At napadaan lamang daw siya sa Yucheng sa pagkakataong ito. Ayon sa sabi-sabi, sinalanta ng tagutom ang Haocheng. Maraming mamamayan ang nagugutom. Tagutom sa Haocheng. Paano nangyari iyon? Ang Haocheng ang kilalang malaking tagapag-ani ng Fengyang. Kung pati ang Haocheng ay hindi makapagpakain sa mga tao, hindi ba't buong Fengyang ay magugutom din? Hindi ko rin po alam. Kapag dumating si Maji, tanungin ninyo siya ng personal. Tama. Asawa ko, ito para sa iyo. Ano ito? Nang dumaan ako sa isang pandayan sa Yucheng, ibinigay ito sa iyo ng matandang panday. Sabi niya, ito raw ang nauna mong ipinagawa. Ano nga ba ang nasa loob? Hindi mo pa binubuksan para tingnan. Siyempre, tiningnan ko. Puro maliliit na piraso ng bakal. May silbi ba ang mga kalat na ito? Heto, napakahalaga ng mga iyan. Malalaman mo rin sa tamang panahon. Ngunit napakagaspang ng pagkakagawa sa mga bahaging ito. May sobrang bakal pa sa mga gilid. At hindi pantay ang hugis ng bawat piraso. Mabuti na lamang at nakagawa na ako ng maaga. Ng isang payak na makinang pangkinis. Sino iyon? Ginoo, dumating na si punong tagapamahala Maji. Oh. Bilisan ninyo at papasukin siya. Ikinagagalak ko pong makilala kayo, Ginoong Lin. Punong tagapamahala Maji, ilang araw at gabi ko kayong hinintay. Sa wakas ay dumating din kayo. Kumusta? May dala ba kayong magandang balita sa pagkakataong ito? Siyempre, Ginoong Lin. Kahanga-hanga talaga ang plano ninyo noong nakaraan. Maliit na paka na lamang po ang ginawa ko. Ngunit naging daan iyon upang ang asawa ng punong mahistrado ay malawakang maipahayag ang ating mga paninda. Pagkatapos, sa oras ng aking paglilibang, binisita ko ang mga ito ng paisa-isa. Tunay ngang handang gumastos ang mga marangal na ginang.
Ginoo, narito po ang 2,000 pilak. Mangyaring tanggapin ninyo. Nakabenta ako ng 100 bote. Ngunit hindi pa umabot sa ganito karami ang halaga. Nais ko lamang pong mag-imbak ng kaunti. Upang mas madali itong maibenta sa tamang panahon. Kaya pala ganito ang balak ni punong tagapamahala Maji. Ah! Magandang balita yan. Ibig sabihin, nagsisimula ng matuto sa tamang daan si punong tagapamahala Maji. Ngunit gusto ninyong pakinabangan ang magkabilang panig. Hindi ba't medyo sobra na iyon? Hindi po, Ginoong Lin. Nagkamali lamang kayo ng pagkakaunawa. May naisip na po akong paraan. Hindi na po ninyo kailangang bigyan ako ng bayad o pabor. Ang kailangan ko lamang ay tuloy-tuloy ninyong ipagkaloob ang suplay ng mga pabango. Hahaha, mabuti. Tunay ngang maaasahan kayo, punong tagapamahala Maji. Ngayong napag-usapan na natin, kapwa tayo makikinabang. Kung gayon, naway maging maayos at kasiya siya ang ating pagtutulungan. Ay, kasiya siya ang pagtutulungan. Kasiya siya ang ating pagtutulungan. Hahaha. Hindi pa po ba kayo naghahapunan, tagapamahalang ma? Dito na po kayo magpalipas ng gabi. Mag-inuman muna tayo ng maayos. Ginoong Lin, palihim po akong nakarating dito ngayong gabi. Kailangan ko pong makabalik agad. Kapag nalaman ito ng kagalang-galang na punong mahistrado. Tiyak pong mapapahamak ako. Huwag kayong mag-alala, tagapamahalang ma. Sa ganitong panahon, pati kayo ay nakapagnanakaw ng oras para sa pansariling gawain. Tiyak na ganoon din ang kagalang-galang na punong mahistrado. Kaya makapanatag kayong manatili at uminom muna ng ilang tagay kasama ko. Sisiguraduhin kong hindi maantala ang inyong mga tungkulin sa pamahalaan. Dahil napakabuti ninyo, Ginoong Lin. Makikialam na po ako. Pakiusap. Wuyu. Maghanda ka agad ng alak at mga putahe. Makikipag-inuman ako ng ilang tagay kasama si tagapamahalang ma. Malapit na pong maihain ang pagkain. Tamang-tama ang pagdating ninyo, tagapamahalang ma. Hehe, napag-abala ko po kayo, Ginang Wuyu. Tagapamahalang ma, narinig ko kay Wuna na ang sugo ng imperial na hukuman ay sadyang nagsisiyasat sa kalagayan ng mga biktima ng sakuna sa Haocheng. Huwag na po nating pag-usapan iyan. Mukhang malapit nang bumagsak ang punong mahistrado ng Haocheng. Ano ba talaga ang nangyari? Hindi ba't isa ang Haocheng sa pinakamalalaking tagapag-ani ng butil sa Fenyang? Paano nito nagawang magutom ang mga tao? Yitsat, tunay ngang sagana sa butil ang Haocheng. Ngunit upang punuin ang sarili niyang bulsa, sa pilitan niyang kinuha noong nakaraang taon ang lahat ng butil ng mga mamamayan sa napakababang halaga at muling ipinagbili sa ibang mga lalawigan. Kumita siya ng labis-labis. Ngunit labis namang nagdusa ang mga mamamayan. Lalo na ngayong matindi ang tagtuyot. Ang ani ngayong taon, huwag nang banggitin ang pagbebenta. Kahit para sa sariling konsumo ay maaaring hindi pa sumapat. Ngunit, Ginoong Lin, talagang pambihira kayo. Ngayong taon, maraming lugar sa buong Fenyang ang sinalanta ng tagtuyot. Natuyo at nabilad ang lahat ng pananim. Sa batayan ng kalagayan nito, ang New Bay ang dapat sana'y pinakamahirap at pinakabaob na lupain. Bakit napakaganda ng pag-unlad nito? Sa paliwanag ni tagapamahalang ma, napawi ang aking pangamba. Mukhang kahit magbenta tayo ng butil ngayong taon, malaki pa rin ang kikitain natin. Tama po. Sa ngayon, butil ang pinakamahalagang bilihin. Ginoong Lin, kapag dumating ang panahon at tunay ninyong binuksan ang mga kamalig, tiyak nakikita kayo ng sagana. Ngunit ayon sa mga alituntunin ng Yucheng, hinggil sa pangolekta ng butil sa bawat lugar, kailangang unahin ninyong magbigay ng buwis sa Yucheng. Alam ba ninyo kung gaano karaming butil ang kailangang ibigay? Alam ba ninyo? 20% ng kabuang ani ang buwis. Ipinatutupad ito bilang batas. Siyempre, ang butil na ito ay kailangan ding ihandog ng Yucheng sa pamilya Lin. Titipunin naman ng pamilya Lin ang butil mula sa iba't ibang lugar. At maglalaan ng itinakdang bahagi upang ihandog sa daduan. Ibig sabihin, kung ang kabuang ani ng New Bay ngayong taon ay 50 milyong jin, kailangan muna nating maghandog ng 10 milyong jin ng butil. Tama po, Ginoong Lin. Huwag na huwag po kayong manghinayang. Mabuting bagay po ang pagbabayad ng buwis sa butil. Upang mahikayat ang mga magsasaka na magbigay ng mas maraming butil. Gagantimpalaan ng imperial na hukuman ang mga nayong nagbabayad ng buwis. Gaya ng New Bay. Kapag nakumpleto ninyo ang inyong buwis sa butil, makatatanggap kayo ng ilang natatanging pribilehiyo. Kung magiging napakahusay ng inyong pagganap, maaari pa kayong makapasok sa paglilingkod sa pamahalaan. Totoo ba? Totoong-totoo po. Ngunit upang matugunan ang kondisyong ito, kailangan ninyong sumunod sa pinakamataas na dami ng buwis at magbayad ng higit sa 5 taon. Maaari po bang sabihin ninyo sa akin, Ginoong Lin, gaano karaming butil ang aanihin ng New Bay sa pagkakataong ito? Hahaha, mahalaga ba talaga iyan? Huwag ninyo pong hindi maunawaan, Ginoong Lin. Nagtataka lamang po ang inyong lingkod. Bukod pa rito, mayroon na tayong matibay na ugnayan ngayon. Hindi ko kayang saktan kayo, kahit sino pa ang mapinsala ko. Kung sakaling may mabuting balita, matutulungan ko rin po kayo, Ginoo. Bago ko sagutin ang tanong ninyo, sabihin muna ninyo sa akin. Ano po ang tingin ni Prefect Q sa New Bay ngayon? Ganoon nga.
dahil sa pagpunta rito ng sugo ng imperyo. Itinuturing ni Prefect Q ang New Bay na isang huwarang nayon. At inimbitahan niya ang sugo na pumunta rito para magsiyasat makalipas ang ilang araw. Kung ganoon, bakit hindi ninyo sinabi agad? Ginoong Lin, huwag ninyo akong maling unawain. Hindi sa ayaw kong magsabi. Ngunit hindi pa pinal na kautusan ang usaping ito. Kapag hindi pa tiyak ang isang bagay, paano po ako makapagsasalita ng basta-basta? Ngunit kahit hindi magtanong si Ginoong Lin, sasabihin ko pa rin po ito sa inyo. Mahal, tunay na mabuting balita ang pag-iinspeksyon ng sugo ng imperyo. Ngunit nangangamba akong may masamang balak si Kyugo Angri. Bakit mo nasabi iyan? Narinig ko kanina kay punong tagapamahalang Ma. Nakasalukuyang sinasalanta ng tagutom ang Haocheng. Kung magkaroon ng masaganang ani ang New Bay ngayong taon, tiyak na gagamitin iyon ni Kyugo Angri upang makagawa ng pabor para sa sarili niyang karera. At magpakitang gilas sa harap ng sugo. Ipamimigay niya ang mga butil ng New Bay bilang tulong sa Haocheng. Batay sa iniisip ng ikalawang ginang. Malaki nga ang posibilidad niyan. Mukhang kailangan nating maghanda ng mas maaga. Ang ibig sabihin ni Ginoong Lin ay, anihin na natin ng mas maaga, at itago ang tunay na dami ng ani. Magagawa iyon. Talagang maisasagawa ang paraang ito ni Ginoong Lin. Ngunit mapanganib ito, kapag natuklasan ito ni Prefect Q. O ng sugo ng imperyo. Tiyak na mapapahamak ang New Bay. Yesue, ano man ang sabihin ninyo. Hindi ko hahayaang gamitin si Lin yon bilang panakip sa kasalanan ng iba. Impossible iyon. At hindi rin ako papayag. Makatitiyak kayo, Ginoong Lin. Magkakampi tayo ngayon. Hindi ko kayo kailanman ipagkakanulo. Hapunan na. Punong tagapamahalang Ma, halina po. Punong tagapamahalang Ma. May isang bagay po. Hindi ko alam kung alam ninyo ang buong pangyayari. Anong pangyayari? Kamakailan lamang. Isinugo ko ang aking mga tauhang bantay upang tulungan ang hukbo ng Yucheng sa pagsugpo sa mga bandido. Muntik ko na itong makalimutan. Ginoong Lin, alam po ng inyong lingkod na nilustay ni Kyuyi. Ang salaping nakasaad sa kasunduan ninyo kay Ginoong Lin. Dahil sa pangyayaring ito, nakipagtalo pa si Prefect Q sa kanya. Hindi ko inakala nakakampi pa sa akin si Prefect Q. Matagal ng lingkod bayan si Prefect Q. Sa totoo lang, isa siyang taong lubhang nagpapahalaga sa mga alituntunin. Sinabi rin po ng kagalang-galang na nais niyang gamitin si Ginoong Lin sa pagsugpo sa mga bandido. At sa gayon ay maitaas ang posisyon at yumaman. Ngunit hindi niya kailanman sinabing nais niyang ipahamak si Ginoong Lin. Kung ganoon, ano ang nangyari pagkatapos? Hindi na binanggit ni Prefect Q ang pagpapatupad ng kasunduan. Makatitiyak kayo, Ginoong Lin. Hindi pa tapos ang usaping ito. Kahit makalimutan ito ni Prefect Q. Ipaalala pa rin ito ng inyong lingkod. Punong tagapamahalang Ma, hindi na ninyo kailangang makialam. Kapag napansin ni Prefect Q na may ugnayan tayong dalawa, hindi iyon maganda. Huwag kayong mag-alala. May tuturing din akong pinagkakatiwala ang tauhan ni Prefect Q. Isang taong nakapagsasabi ng mga salitang hindi kayang sabihin ng iba. May karapatan pa rin po akong magsalita. Naunawaan ko ang iniisip ni Prefect Q. Buong puso niyang nais umakyat sa mas mataas na katungkulan. At hindi niya magagawa iyon nang wala ang mga taong may kakayahan tulad ni Ginoong Lin. Ang totoo, si Kyuyi ang palaging nanghihila pababa. Mukhang hindi maganda ang relasyon ng gobernador at ng kanyang anak. Hindi lang basta hindi maganda. Napakasama na ng kanilang relasyon. Palihim na binubuo ni Kyuyi ang sarili niyang puwersa. Hindi man natin alam kung ano ang balak niya. Tiyak na sasalungat siya kay Gobernador Q. Kaya, Ginoong Lin, huwag na huwag kayong magkakamali ng hinala. Kung may gawin man si Kyuyi, hindi iyon nangangahulugang utos iyon ni Gobernador Q. Mahal, ano ba talaga ang iniisip mo? Ano ang iniisip ko? Ang tinutukoy ko ay si Maji. Sa tingin mo ba ay mapagkakatiwalaan siya? Sa mundong ito, bukod sa ating mga kaanak. Sa prinsipyo, walang sinuman ang lubos na mapagkakatiwalaan. Hindi ko rin kailangang magtiwala sa kanya ng lubusan. Sapat nang mapanatili natin ang kasalukuyang relasyong kapwa nakikinabang at nagtatanggol sa isa't isa. Pinabayaan mong wala siyang gawin. Pero sa isang bote lang ng pabango, kumita siya ng 10 tael na pilak. Mas madali pa kaysa sa ginagawa natin. Huwag kang mababaw mag-isip. Huwag mo lang tingnan ang nasa harapan mo. Totoong wala siyang ginawa. Pero kung hindi niya pinagalaw ang mga koneksyon niya, hindi maipagbibili ang mga pabangong hawak natin. Sa ibang salita, ang mga kinita niya ay kapalit ng malawak at makapangyarihang ugnayan. Hintayin mo lang. Ipaabot ko ang bango ng pabango sa buong daduan. Mahal, gabing-gabi na. Saan ka pupunta? Lalabas lang ako para maglibot. Huwag kayong mag-alala. Dumating ako para makuha ang mga butil mula sa ani ngayong pagkakataon. Kung ganoon din ang balak ni Gobernador Q. Natural lamang na susubukan niyang palugdan si Mahal. Kaya magpapadala ang matandang tuso ng 30,000 tael na pilak. Hindi ko man lang iyon maisip. Kung talagang mababawi natin iyon.
May pag-asa na ang utang natin. Noong unang dumating ako sa New Bay, isa lamang itong tigang na lupain. Kahit saan ay amoy kahirapan. Ngunit wala pang kalahating taon ang lumipas. At nagbago na ng lubos ang buong New Bay. Para itong isinilang muli. Bagong-bago na ang itsura nito. Ginoong Lin, gabing-gabi na. Bakit po kayo lumabas? Ay, wala lang. Lumabas lang ako para sumilip-silip. Nga pala, Maji, ayos lang ba kayo? May dala pa siyang 100 bote ng pabango. Ginoong Lin, makakaasa po kayo. Sa kasalukuyan, ang daan mula New Bay patungong Yucheng ay lubhang ligtas na po. Matagal nang wala ni isang tulisan. Mabuti, dahil lahat ng ito ay sa inyong pagsisikap. Umuwi na kayo, at pakihanap para sa akin ang matandang pinuno ng nayon. May ilang bagay akong sasabihin sa kanya. Opo. Ginoong Lin, ipinatawag ninyo po ako. Batay sa kasalukuyang paglago ng mga pananim. Kapag panahon na ng anihan, gaano karaming trigo ang maaani natin? Sa nakaraang ilang buwan, nagbilang ang mga taga-nayon habang nagtatanim. Ang lawak ng ating taniman ngayon ay 1,100 mu. Batay sa lagay ng mga pananim, bawat mu ay makapagbibigay ng hindi bababa sa 300 kati ng butil. Kung pagbabatayan ang ganitong kalkulasyon, aabot sa 300,000 kati ang ani ngayong taon. Sigurado ka bang makakakuha ng 300 kati bawat mu? Sa buong daduan, ang ani na umaabot sa 300 kati bawat mu ay himalang numero na. At dito pa sa New Bay na sa paningin ng mundo, ay itinuturing na pinakabaog na lupain. Hindi man ako, isang hamak na matanda, makapagbibigay ng garantiya. Ngunit malamang na nasa paligid ng 300 kati bawat mu. Mabuti, mukhang magiging masaganang taon ito para sa ating New Bay. Ha ha ha! Ginoong Lin, may magandang balita ba kayong natanggap? Tama po, may natanggap lang akong balita. Kulang sa bigas ang Hao-Cheng. At posibleng mag-inspeksyon sa New Bay ang isang sugo ng imperyo. Ginoong Lin, napakalaking magandang balita po iyan. Kung talagang may sugo ng imperyo na pupunta rito. Tuluyan ng aangat ang New Bay. Hindi masasabi na lubos itong magandang balita. Mas tamang sabihin kalahating saya at kalahating alala. Bakit po? Ngayong taon, maraming lugar sa buong Fengyang ang sinalanta ng tagtuyot. Dahil dito, kapos ang suplay ng pagkain. At batay sa nakasanayan ng punong mahistrado. Tiyak na kahit ang sariling kinabukasan niya, ay isasakripisyo niya upang ang New Bay ko ay maglabas ng ani ngayong taon para sa pagtulong sa mga biktima ng sakuna. Kaya para sa pangmatagalang kapakanan ng New Bay, balak kong anihin ito ng mas maaga. Kung aabot sa 300,000 jin ang ani, isusumite natin ang 200,000 ayon sa itinakdang pamantayan. Ang matitira ay itatabi bilang reserbang pagkain ng ating nayon. Sa ganitong paraan, may labis tayong pagkain. Kahit ano pa ang mangyari, hindi tayo magpapanik. Talagang malayo ang tanaw ni Ginoong Lin. Kung gayon, gawin natin yan. Ang mga tiwaling sugo na ang tanging alam ay pagsamantalahan ang mga taga-nayon. Ay hindi kailanman nag-iisip para sa kapakanan ng mga mamamayan. Bukod pa riyan, Ginoong Lin, kayo na ang bahalang mag-ayos. Ako na ang mamumuno sa pag-organisa ng mga taga-nayon. Kahit kailangan naming mag-overtime, aanihin pa rin namin ng mas maaga ang palay. Hindi natin sila bibigyan ng pagkakataong makapagplano laban sa atin. Mabuti, iyan ang gawin natin. Tantiyaing mabuti ang petsa ng pag-aani ng bukirin ng trigo. Pagkatapos, magsimula tayo ng 3 araw na mas maaga. Tandaan ninyo, hindi ito dapat ipagsabi sa iba. Mauunawaan ko po, babalik ako para ipatawag sila sa pagpupulong. Sandali! Ginoong Lin, mayroon pa po ba kayong utos? Bukas, ipunin ang mga taga-nayon at sa loob ng nayon ay maghukay ng mas malaking bodega sa ilalim ng lupa upang pag-imbakan ng pagkain. Naitala ko na po, Ginoong Lin. Alam ba ninyong dalawa kung paano ipinagbili ni Lin yun? Ang pabango sa mga tanyag na opisyal at mararangal na tao sa lungsod. Bakit po kayo nagagalit ng husto, mahal na opisyal? Si Lin yun ay isang oportunista lamang na kumita ng mabilis na salapi. Hahaha, hindi siya karapat-dapat pumasok sa maringal na bulwagan ng pamahalaan. Bukod dito, sa ating daduan. 4 ang antas ng lipunan, iskolar, magsasaka, manggagawa at mga ngalakal. Yamang kusang ibinaba ni Lin yun ang kanyang katayuan. At minabuting maging mga ngalakal. Hayaan na lamang natin siya. Kung wala siyang ganoon kalaking ambisyon, hindi na sana ako mag-aalala bilang opisyal. Ang kinatatakot ko ay ginagamit niya lamang ang pangangalakal bilang tabing. Habang lihim na ginagamit ang pabango bilang kasangkapan. Upang bumuo ng pangkat at magkamkam ng pansariling kapangyarihan. Kung gayon, napakalaki ng banta niya. Mahal na opisyal, lantad na ang ambisyon ni Lin yun. Sabi nga, madaling iwasan ang lantad na sibat. Ngunit mahirap depensahan ang palihim na palaso. Hanggat ang lahat ay nakalantad sa ating harapan. Patunay lamang iyon na wala siyang balak magtago. Yamang nakita na po ng mahal na opisyal ang lahat. Saan pa po manggagaling ang banta? May punto kayo, Tenyente Maji. Talagang pambihirang talento si Lin yun. Kailangan natin siyang mapasa atin. Kahit kailangan natin siyang supilin. Hindi iyon dapat gawin ngayon.
Huwag ninyong kalimutan na napagkasunduan na natin kayong mahal na sugo, na magsagawa ng inspeksyon sa New Bay, at hingin sa New Bay ang pagkain para sa pagtulong sa mga biktima ng sakuna. Napakalaking bagay nito. Kailangan dito ang sapat na ugnayan at pabor. Mahal na opisyal, huwag ninyong isakripisyo ang malaking kapakanan dahil sa maliit na pakinabang. Bukod pa riyan, hindi rin po kailangang magalit ang mahal na opisyal. Biglang nilampasan ni Lin Yun ang mahal na opisyal, at ipinagbili ang pabango sa Yucheng. Tiyak na iyon ay dahil sa sama ng loob niya mula sa huling pagsugpo sa mga tulisan. Talagang walang utang na loob ang batang iyon. Noong una, nagkasundo sila ni Lin Yun na ibibigay niya ang pilak. Ngunit lahat iyon ay ibinawas. Kung kayo ang nasa kalagayan niya, sino ang hindi? Walang sinuman ang makadarama ng ginhawa sa kalooban. Magaling kayong dalawa, napakamakatwiran ninyo. Magaling ka, napakamakatwiran mo. Magaling kayong dalawa, napakamakatwiran ninyo. Sa halip, ako pala ang naging labis na maingat. Tagapamahalang ma. Narito po ang inyong lingkod. Pumunta ka sa Kamalig at kumuha ng 30,000 pilak upang ibalik kay Lin Yun. Ginoo, hindi ba napakalaki ng 30,000 pilak? Sa palagay ng inyong lingkod po. Kahit 10,000 pilak para kay Lin Yun ay sobra na. Tunay ngang mahusay kang tagapamahala, ma. Ngunit sa mga pilak na kailangang gastusin, hindi tayo dapat magtipid. Opo, Ginoo. Tulad nga po ng sinabi ni Guru Chang. Hindi pa natin maaaring galitin si Lin Yun sa ngayon. Bukod pa rito, nararapat lamang sa kanya ang mga pilak na ito. Noong iniabot sa inyo ng batang Panginoon ang mga pilak, paulit-ulit niya pong ipinagbilin na huwag itong ibalik ng inyong lingkod kay Lin Yun. Yes talagang napakatapang ng suwail na iyon. Hindi ko siya palalampasin. Sundin mo na lamang ang iniutos ko. Hindi mo na kailangang pakialaman ang panig ng batang Panginoon. Tutupad po ang inyong lingkod. Bukod dito, hindi rin madaling makuha ang 30,000 pilak. Pumunta ka at iparating mo ito kay Lin Yun. Kung nais niyang kumita sa Yucheng, kailangan niyang magbayad ng buwis. Noon, nagbenta siya ng 100 bote ng pabango sa halagang 3,000 pilak. Hindi ko na iyon pagbibigyan ng pansin. Ngunit kung muli siyang gagawa ng kaguluhan, huwag niyang sisihin ang inyong lingkod kung mawawala ang aking awa. Makatitiyak po kayo, Ginoo. Ipaubayan ninyo po sa inyong lingkod ang bagay na ito. Para kay Lin Yun, pinakamabuting pagsabayin natin ang biyaya at pananakot. Bakit, kailangan pa ba akong magpakumbaba at magmakaawa sa kanya? Kailangan pa rin po ninyo ang tulong niya, Ginoo. Ginoo, huwag muna po kayong magalit. Noon pa man ay hawak na ni Lin Yun ang mga baril na kawayan. Mga sandatang kayang baguhin ang mga patakaran ng laro. Isa na siyang makapangyarihang tao. Kahit paano, hindi natin dapat galitin ang ganitong tao sa maikling panahon. Malaki rin ang pakinabang na maaari nating makuha mula sa kanya. Ngunit iba ang pagkakataong ito. Nagagawa niyang ang tuyong lupain ng New Bay ay maging lupang may-ani. Hindi ito pangkaraniwang kakayahan. At ayon sa aking nalalaman, ngayong taon, kapos sa ulan ang buong lalawigan ng Fenyang. Kaya bumaba ang ani. Ngunit sa New Bay ngayong taon, sunod-sunod ang malalakas na pag-ulan. Habang umuunlad ang isa, lalong napag-iiwanan ang iba. Malayo na ang agwat ng New Bay sa ibang mga nayon at bayan. Sa panahon ngayon kung sino ang may pagkain, siya ang tunay na makapangyarihan. Tama po. Sino ang mag-aakalang ganito pala kagaling ang batang iyon? Nagagawa pa niyang paunlarin ang New Bay. Talagang kahanga-hanga. Ngunit ang lahat ng sinabi ng inyong lingkod ay hindi pa ang pinakamahalaga. Isipin po ninyo ito. Nasa kamay ng batang iyon ang mga sandatang kayang manalo sa digmaan. At kaya rin niyang gumawa ng sariling pagkain. Kung sasabihin nating wala siyang ambisyon, marahil ay walang maniniwala. Kaya sa palagay ng inyong lingkod, matagal nang may lihim na pakana si Lin Yun. Huwag ninyong sabihing balak kanyang atakihin, Ginoo. Hindi ba iniimbestigahan na ninyo noon ang mga nangyari kay Lin Yun sa pamilya Lin? Sa aking palagay, lantad na ang sagot. Malamang na nais niyang maghiganti sa pamilya Lin. Maghiganti sa prinsipe ng nasasakupan. Paano iyon naging posible? Ito. Yes walang imposibleng mangyari. Ginoo, huwag ninyong kalimutan. Noong nakaraang taon sa korte ng imperyo, ang pagbabawas sa kapangyarihan ng mga prinsipado ay palaging mainit na usapin. Dahil dito, nakuha pa niya ang suporta ng ilang kilalang ministro ng palasyo. Bagaman sa huli ay nauwi rin ito sa wala. Tiyak na napagtanto rin ng emperador ang panganib na dulot ng feudal na hari sa kasalukuyang pamahalaan. Yes ano ba talaga ang nais sabihin ni Ginoong Chang? Pabago-bago ang sinasabi mo. Nalilito na tuloy ang inyong lingkod. Isa lamang po ang nais ipabatid ng inyong lingkod. Iyon ay ang makipagkaibigan agad kay Lin Yun. Kahit wala tayong gawin, hindi natin dapat kailanman mapasama ang loob ni Lin Yun. Kapag dumating ang araw na tunay nang umangat si Lin Yun, magagamit natin ang mga liham na ito upang gawin ang ating huling pagpili. Kung saan maihigit na pakinabang, doon tayo papanig. Magaling talaga kayo, Ginoong Chang. Malalim mag-isip at malayo tumingin. Naisip na ninyo pati ang bahaging ito. Napakalaking biyaya na may isang tulad ninyong tagapayo ang inyong lingkod. Talagang pinagpala ako ng langit, hahaha. Masyado po kayong mabait, Ginoon. Ngunit tunay na kahanga-hanga si Lin Yun.
Ito ang pinakamalaking pagkakataon sa buong buhay niya. Kapag nahawakan niya ito, makaakyat siya hanggang sa rurok ng kapangyarihan. Sa hinaharap, baka magkaroon pa siya ng pwesto sa korte ng imperyo. Napakalaki ng iyong tapang, Maji. Nangahas kang baliwalain ang utos ng Batang Panginoon. Batang Panginoon, ano po ba ang sinasabi ninyo? Hindi ko po alam kung ano ang nagpasama ng inyong loob. Alam ko. Nais mong kunin ang 30,000 pilak at ipadala iyon kay Ilinyon. Itinuturing mo bang hangin lamang ang mga sinabi ko? Ah, ito pala ang dahilan. Mukhang mali talaga ang paratang ko sa inyo. Kinuha ng inyong lingkod ang 30,000 pilak. Dahil iyon ang utos ng kagalang-galang na gobernador. Kung wala ang utos ng kagalang-galang na gobernador, kahit bigyan pa ako ng 100 buhay, hindi ko po mangangahas gawin ang ganitong bagay. Napag-usapan ko na ito kay ama noong nakaraan. Paano siya pumayag? Totoo po iyan, walang kaduda-duda. Paanong mangangahas magsinungaling ang inyong lingkod tungkol dito? Kung hindi naniniwala ang Batang Panginoon, maaari po ninyong tanungin mismo ang kagalang-galang na gobernador. Mabuti, pupuntahan ko agad si ama. Tagapamahalang maghintay ka muna sandali. Kapag nangahas kang ipadala ang pilak kay Ilinyon habang wala ako, huwag mo akong sisihin kapag itinuring kitang kaaway. Ama, talagang ibibigay ninyo kay Ilinyon ang 30,000 pilak. Bakit, may tutol ka ba? Ama, hindi po tama ang bagay na ito. Sa ilalim ng pamumuno ni Ilinyon, ang nayon ng New Bay ay lalo nang nagiging makapangyarihan. Kung bibigyan pa natin siya ng 30,000 pilak, para na rin tayong naglagay ng pakpak sa tigre. Nais ba ninyong magpalaki ng tigre na kakain sa atin balang araw? Ama, ano po ang ibig ninyong sabihin? Talagang kailangan kang disiplinahin. Ang sampal na ito ay para magising ka sa katotohanan. Batang Panginoon, pambihira ang panahong kinakaharap natin. Narito pa rin sa aming tanggapan ang kagalang-galang na komisyoner. Ngunit hindi pa rin nararapat na minsanan nating ibigay kay Ilinyon ang 30,000 pilak. Kapag pinalaki natin siya ng husto, mapapahamak ang buong tanggapan ng Yucheng. Oh, hindi ko akalaing mas may isip ka pa kaysa sa iyong ama. May pakialam pa pala ako sa kapakanan ng tanggapan ng Yucheng. Hindi ko talaga iyon napansin. Kung gayon, napagbintangan pala kita ng walang dahilan. Sige na, tigilan mo na ang mga dahilan. Umalis ka ngayon din at umuwi. Mula ngayon kung wala ang pahintulot ko. Huwag na huwag kang tutuntong sa tanggapan ng Yucheng. Ama, hindi ninyo maaaring tratuhin ako ng ganito. Kahit hindi ako inyong anak, ako pa rin ang pinuno ng mga kawal ng tanggapan ng Yucheng. Isa rin akong opisyal ng korte na may ranggong ika-5 antas. May karapatan akong malaman ang lahat at makilahok dito. Batang Panginoon, mag-ingat ka sa iyong pananalita at kilos. Mag-ingat ka. Huwag kang magsalita ng walang batayan. Alam mo ba kung sino ang nasusunod sa Yucheng? Tunay ngang ikaw ay opisyal na hinirang ng hukuman. At ikaw rin ang commander ng hukbo. Ngunit ano naman ngayon? Hindi ba kailangan mo pa rin humingi sa akin ng basbas para sa tungkulin mo? Wala man akong karapatang magtanggal sa posisyon mo. May karapatan naman akong kumpiskahin ang selyo ng hukbo mo. Tama na, huwag mo akong itulak sa sukdulan. Ha, nagawa mo pang bumunot ng espada, ano ngayon? Balak mo pa ba akong patayin, isang opisyal ng hukuman? Tama na. Nais kong igalang mo ang aking pasya. At kilalanin mo rin ang aking tungkulin. Huwag mong gamitin ang kapangyarihan para mang-api. Mga kawal, lumapit kayo. Kunin ninyo ang sandata at selyo ng hamak na batang ito. Pagkatapos, ikulong siya sa malaking piitan. Ha. Ikaw na matandang litong-lito. Pinaniwalaan mo ang mapanlinlang na salita ni Linyon. Sigurado akong pagsisisihan mo ito at magiging huli na ang lahat. Pumunta ka at ipagbigay alam kay Commander Ma. Isagawa ang lahat ayon sa karaniwang tuntunin. Huwag mong ipahamak ang malaking bagay na ito. Kagawaran ng mga panloob na gawain. Newbie. Bakit narito rin si Commander Zeng? Ginoong Lin, ganito po ang sitwasyon. Kapos ngayon sa mga manggagawa ang Newbie. Maalangan na ang paggawa sa dalawang hanay ng bukirin. Ngayon ay kailangan pa nating maghukay ng mga kanal. Kaya lalo tayong mga ngailangan ng tao. Nangangamba rin kaming maapektuhan ang ani. Kaya sadyang ipinatawag ko si Commander Zeng upang magtungo rito ang lahat ng mga kawal at tumulong. Talagang mahirap po ang hinihingi ninyo sa amin. Ngunit hindi na ito maaaring gawing tuntunin sa hinaharap. Ang pagbuo ko ng pribadong hukbo ay para protektahan ang Newbie ilaban sa pananalakay ng mga kaaway. Hindi para magbungkal ng lupa. Kung sakaling mapasok ngayon ng mga kaaway ang nayon, gaano kalaki ang magiging pinsala? May mabuting hangarin naman po si matandang pinuno. Hindi lamang niya napag-isipan ang lahat. Kaya huwag mo na po siyang sisihin. Ang pangwakas na layunin nating lahat ay mapabuti ang kalagayan ng Newbie. Tama ang sinabi ni Ginoong Lin. Ikalawang ginang, hindi mo kailangang mamagitan para sa akin. Hindi sapat ang naging pag-iingat ko sa pag-iisip. Matandang pinuno, kayo po ang pinakamatandang naninirahan sa Newbie. Bagaman ako ang Panginoon ng lupang ito. Taos puso ko pa rin kayong iginagalang. Hindi ko po kayo sinisisi kanina.
Nais ko lamang sabihin sa lahat na kailangan nating gampanan ang kani-kanyang tungkulin at mamuhay ayon sa ating mga pananagutan. Ang New Bay sa kasalukuyan ay malapit nang maging puntirya ng lahat. Pagkaraan ng ilang panahon, kapag dumating ang mga sugo ng hukuman, tiyak na mababalitaan ito ng mga kalapit na nayon o maging ng mas malalayong pamahalaang lungsod. Pagdating ng panahong iyon, tiyak na may ilang hangal na magtatangkang sumalakay. Kaya kailangan pa rin nating maging mapagbantay. Hindi tayo maaaring magpabaya. Oh, Ginoong Lin, nakapaghanda na po ako ng isang maliit na pangkat ng mga kawal upang magpatrolya sa labas. Kapag may panganib, magpapaputok sila bilang babala. Commander Zeng, ang matandang pinuno ay isa lamang pinuno ng nayon. Hindi niya naunawaan ang buong sitwasyon, kaya maaari siyang patawarin. Ngunit ikaw ang commander ng aking pribadong hukbo. Hindi mo ba alam kung ano ang dapat unahin? Anumang bagay na may kinalaman sa kaligtasan ng New Bay ay hindi maliit na usapin. Nais kong maging maingat ka sa bawat kilos. At huwag nang kumilos ng padalos-dalos. Naunawaan ko po, Panginoon. Bawasan mo ang kalahating taon ng iyong sahod. Ginoong Lin, wag na po ninyong parusahan si Commander Zeng. Kung may kailangang parusahan, ako na lang po. Haha, wag mo nang alalahanin, punong barangay. Magkaibang usapin ang pamamahala sa hukbo at pakikitungo sa mga mamamayan. Bilang pinuno ng New Bay, kailangan kong mahigpit na pamahalaan ang pribadong hukbo. Sa pamamagitan lamang ng mahigpit na disiplina, mapamumuhay ng payapa at maunlad ang mga taga New Bay. Kung hindi man lamang natin matitiyak ang kanilang kaligtasan, paano pa sila magkakaroon ng gana sa pagtatrabaho? Hindi naman masama ang pagkakagawa sa himpilan ng bantay na ito. Kayo po muna ang maglaan ng mas maraming panahon dito. Ay, alam kong iniisip ng lahat na hindi marunong makisama si Linyon. Ngunit umaasa rin akong maunawaan ninyo na sa anumang gawain, kailangang paghiwalayin ang sariling damdamin at mga usaping pampubliko. Kapag pinaghalo ang pansarili at pampublikong usapin, tiyak na malaking kapahamakan ang idudulot nito. Siyempre, may panahon pa tayo. Kung talagang hindi na natin kayang matapos, maaari nating unti-unting ayusin ang himpilan ng bantay. Ha. Ginoong Lin, hindi na ninyo kailangang magpaliwanag sa amin. Lubos kayong sinasang-ayunan ng lahat. At alam din namin na ang lahat ng ginagawa ninyo ay para sa ikabubuti ng New Bay. Asawa ko, bakit napakahigpit mo ngayong araw? Kahit tama ang lahat ng sinabi mo, dapat ka pa ring mag-iwan ng kaunting puwang para sa awa. Iyan ang paraan upang makuha ang loob ng mga tao. Kung lahat ay lalayo ang loob sa iyo, malaki ang magiging pinsala nito sa susunod nating pag-unlad. Ako si Linyon at lagi kong isinasabuhay ang pagsasanib ng biyaya at parusa. Malinaw ang gantimpala at kaparusahan. Noong nakaraan, nagawa kong gantimpalaan si Zeng Yuli. Kaya sa pagkakataong ito, maaari ko rin siyang parusahan. Ipapaunawa ko sa kanya na kahit hawak niya ang kapangyarihang militar, may mga alituntuning hindi niya maaaring labagin. At ang alituntuning iyon ay ginawa ko para sa kanya lamang. Tunay ngang kakaiba ang paraan ng pag-iisip ng asawa ko. Pero tama ka. Hawak niya ngayon ang malaking puwersang militar. At lahat ng tauhan niya ay may mga baril na kawayan. Kung hahayaan natin siyang kumilos na walang pakundangan, magugulo ang lahat ng kaayusan. At tiyak nalilitaw ang mga panganib sa seguridad. Tama, bagaman sinasabi nilang dapat magtiwala sa taong ginagamit, hindi dapat gamitin ang taong pinagdududahan. Kailangan pa rin nating ipaintindi sa kanya kung ano ang maaari niyang gawin. At kung ano ang hindi niya maaaring gawin. Panginoon, ika-14, sa wakas ay nakabalik na kayo. Ano po ang nangyari? Panginoon, ika-14, pumasok na po kayo agad. Kakarating lamang ni punong tagapamahalang Maji. Nasa bulwagan siya ngayon. Kasama niya ang unang at ikatlong ginang. Bilisan mo. Bakit ang bilis namang bumalik ni punong tagapamahalang Maji? Nabenta na kaya ang 100 niyang bote ng pabango? Mabuting balita naman talaga ang pagbebenta ng pabango. Pero sa tingin ko, hindi lamang iyan ang magandang balitang dala ni punong tagapamahalang Maji. Marami pa siyang mabuting balitang dala. Ginoong Lin, sa wakas ay nakabalik na kayo. Akala ko po ay kailangan pa naming maghintay bago makapaghapunan ng tanghalian. Hehe, narito na rin si punong tagapamahalang Maji. Siyempre, dapat natin siyang asikasuhin, Wuyu. Maghanda ka agad ng tanghalian. Haha, matapos tikman ang husay sa pagluluto ng unang ginang noong nakaraan. Labis ko iyong hinanap nang makauwi ako. Kaya naparito ako upang makikain. Sana ay huwag ninyo akong masamain, unang ginang. Haha, kung paborito ni punong tagapamahalang Maji, maaari po kayong dumalaw at makikain ng madalas. Pero kailangan mong magbenta pa ng mas maraming pabango, hahaha. Ang pagpunta ni punong tagapamahalang Maji ngayon ay may magandang balitang ipahahayag. Ano po ang ibig sabihin niyan, punong tagapamahalang Maji? Ginoong Lin, narito ang 30,000 pilak. Malaki ang ipinakiusap ko bago pumayag si Gobernador Q na ilabas ang halagang ito.
Tunay nang marunong kayong gumawa ng malalaking bagay, punong tagapamahalang Maji. Kung gayon, taos puso ko muna kayong pinasasalamatan. Ay, Ginoong Lin, wag na huwag po kayong magpasalamat. Tungkulin lamang ito ng inyong abang lingkod. May magandang balita rin po akong sasabihin kay Ginoong Lin. Anong magandang balita? Si QE ay pinaalis na ng kanyang ama. Sa kanyang tungkulin at ipinakulong. Tungkol ito sa pabor na ipinagkaloob ni punong tagapamahalang Ma. Magtatanda si Lin yun. Mahaba pa ang ating hinaharap. Hanggat maliwanag ang hinaharap ko, si Lin yun. Hindi ko hahayaang mabigo si punong tagapamahalang Ma. Kung gayon, maraming salamat po. Bago ako pumunta rito, Ginoong Lin, nakipag-usap ako kay Ginoong Prefect. At kay Guro Chang yun tungkol sa inyo. Mukhang dumating ang kagalang-galang na inspektor. Upang hanapin kayo sa New Bay. Tiyak na ang usaping ito kaya. Yamang pinagbigyan ako ni Ginoong Prefect. Hindi ko siya pahihirapan. Hanggat hindi nalalabag ang kapakanan ng buong New Bay. Handa akong magbigay ng bigas upang tumulong sa mga nasalanta. Napakaganda ng sinabi ninyo, Ginoong Lin. Sa gayon, maayos na akong makapag-ulat pagbalik ko. May iba pa po ba, punong tagapamahala Ma? Opo, ganoon nga. Nalaman na ni Ginoong Prefect na nagbebenta tayo ng pabango sa Yucheng. Lubos siyang hindi nasisiyahan dito. Nahulaan ko na. Ano pa ang sinabi niya? Sinabi rin ng kagalang-galang na Ginoo na kung magnenegosyo si Ginoong Lin sa Yucheng, kailangan pa rin niyang magbayad ng itinakdang buwis. Mabuti, naiintindihan ko na. Ibawas na lamang ang buwis ayon sa mga tuntunin ng pamahalaan ng Yucheng. Dahil sa bawat pabangong na ibibenta ni Ginoong Lin, may bahagi rin akong pilak doon. Kaya ipagkatiwala na lamang ninyo sa akin ang karaniwang buwis. Ay, hindi po iyan nararapat. Pinaghihirapan din ni punong tagapamahala Ma ang kanyang kinikita. At siya pa ang tumatakbo sa magkabilang panig para sa akin, si Lin yun. Paanong hahayaan kung malugi kayo? Ayos lang po, maliit na halaga lamang ang buwis. Kaya ko po itong pasanin. Ngunit, Ginoong Lin, batay sa pagkakakilala ko kay Ginoong Prefect, kumita kayo sa kanyang nasasakupan. Tiyak na hindi niya palalampasin ang bagay na ito. Kaya pinakamabuting maghanda kayo ng hiwalay na halaga. At regular itong ipadala kay Ginoong Prefect. Sa ganitong paraan, panatag din ang ating pagkita ng salapi. Tama ang paalala ni punong tagapamahala Ma. Ang salaping kailangang ilabas ay dapat ilabas. Ituring na lamang natin itong bayad para sa kapayapaan. Ginoong Lin, sundin ang dating tuntunin. Magdagdag pa ng 100 bote. Ginoong Lin, mukhang lalong gumaganda ang negosyong ito. Mabuti namang kumikita ka. Ngunit sa tuwing magtataas ka ng presyo, kailangan mo muna akong abisuhan. Iyan ang bagong tuntuning itinakda ko. Umaasa akong kabisado iyan ni punong tagapamahala Ma. Opo, ni hindi ko mangangahas na itago sa inyo ang anumang presyo. Tutal, si Ginoong Lin ang gumagawa ng pabangong iyan sa pamamagitan ng matinding pagsisikap. Salamat. Asawa ko. Talagang napakaraming balita ang dala ni punong tagapamahala Ma ngayon. Nga. Hindi ko talaga inakala. Para lamang ako mapasaya ni Kyugo Angri. Ipinabilanggo pa niya ang sarili niyang anak. Mukhang may malaki talagang pakay ang kagalang-galang na Ginoong Prefect na ito. Hindi basta-basta ang mga pinapagawa niya sa asawa ko. Asawa ko, mabuting maghanda na tayo ng maaga. Anyway, ayos lang. Kahit gaano kalaki ang kanyang gana, kailangan muna niyang tingnan kung matibay ang kanyang mga ngipin. Kung sakaling walang kabusugan ang kanyang kasakiman. Baka pati ngipin niya ay mabasag. Asawa ko, ang pilak na ito ay mula sa nakaraang pagsalakay kay Zheng Yuli kasama ng mga kawal upang lipulin ang mga tulisan. Mabuti. Asawa ko, dahil nasa atin ang pilak na ito. Maaari na tayong mamuhay ng mas maginhawa. Hindi natin gagalawin ang pilak na ito hanggat hindi lubhang kinakailangan. Itatabi natin ito para sa pagtubo sa inyong tatlo. Napakabuti mo, mahal ko. Pagkaraan ng 2 buwan at kalahati. Matandang pinuno ng nayon, sa wakas ay dumating ka rin. Ginoong Lin, bakit ninyo po ako ipinatawag ngayon? Ano po ang ipinag-utos ninyo? Tapos na ba ang pagtatayo ng bodega ng butil sa ilalim ng lupa? Matagal na pong tapos. Ang natitira na lamang ay ang mga huling gawain. Mula nang marinig ko ang ilang kahilingan ni Ginoong Lin, mahigpit kong binantayan ang kalidad nitong 2 buwan. At inuna ko ang pagiging lihim at maayos na bentilasyon. Pati ang wastong pagpapatuyo. Pinaghirapan ninyo po ito. Ngunit sulit ang lahat ng paghihirap na tiniis natin. Ang lahat ng ito ay para mabigyan ng matibay na pundasyon ang nayon ng New Bay. Ginoong Lin, huwag po ninyong sabihin iyan. Kung paghihirap ang pag-uusapan, kayo ang tunay na nagsakripisyo. At ang pinakamalaking karangalan ay ang nagawa ninyong mamuhay ng maayos ang dating dukhang nayon ng New Bay. Lubos na nagpapasalamat ang lahat ng mga taga-nayon. Tama ang sinabi ng matandang pinuno ng nayon. Sa pamumuno ni Ginoong Lin, mas lalo nang gumaganda ang pag-asa sa aming buhay.
Lahat ng ito ay dahil sa mga nagawa ni Ginoong Lin. Ha ha ha! Ilang araw na akong nagmamasid sa mga bukirin ng trigo. Hinog na ang trigo. Kaya ipinatawag ko kayo upang ipaalam sa lahat. Na simula ngayon ay maaari nang simulan ang anihan. Pakalap natin ang buong lakas ng nayon. Ipahinto muna sa lahat ang kanilang kasalukuyang gawain. At anihin agad ang lahat ng butil. Hindi ba iyan lubhang nagmamadali? Wala pang isang takdang oras. Bago dumilim. Hindi ba maaaring bukas na lamang tayo mag-ani? Tama ang sinabi ng pinuno ng nayon. Hindi maaari. Ang hinihintay ko ay ang pagdilim. Ngayong gabi, pakilusin ang buong nayon. Maging ang matatanda, mahihina, may sakit at may kapansanan. Ay kailangang lumabas at tumulong sa pag-aani. Bago sumikat ang araw. Dapat ay tapos ng anihin ang lahat ng pananim. Ginoong Lin. Mahigit 1,000 munang lupa ang tinamnan natin ngayong taon. Imposibleng matapos ang buong anihan sa loob lamang ng isang gabi. Matandang pinuno ng nayon, alam kong mahirap ito. Ngunit gaano man kalaki ang pagsubok. Kailangan pa rin natin itong matapos. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang mga butil ng nayon ng Yubei ay matagal nang pinagmamasdan ng pamahalaan ng Yucheng. Kapag natapos natin ang anihan ngayong gabi, at dumating ang mga tauhan ng pamahalaan ng Yucheng, hindi nila malalaman kung gaano karaming butil ang tunay nating naani. Ngunit kung malaman nila ang eksaktong ani, taon-taon ng pagsasamantalahan ng pamahalaan ng Yucheng ang Yubei. Kaya kayo na po ang bahalang magpasya. Nakasalalay sa isang hakbang na ito ang tagumpay o kabiguan. Kung makapagluluwal ng sariling landas ang nayon ng Yubei, ay malalaman ngayong gabi. Mabuti, kahit kailangang malugmok sa pagod ngayong gabi, dapat pa rin nating tapusin ang anihan. Hindi tayo magbibigay sa kanila ng anumang pagkakataon. Mahal, sigurado ka bang ito ang gusto mong gawin? May mas mabuti ka pa bang mungkahi? Mga ginoo at ginang. Para sa aming nayon ng Yubei ang pagkain. Ang siyang ugat ng aming buhay. Kaya hindi namin hahayaang pakialaman ito ng anumang puwersa mula sa labas. Kung balang araw ay kailangan nating magbenta ng butil. Dapat manatili sa ating mga kamay ang kapangyarihang magpasya. Alam kong nagsikap ng husto ang lahat nitong 2 buwan. Nakita ko ang bawat sakripisyo ninyo. Taos puso rin akong nagpapasalamat sa patuloy ninyong pakikipagtulungan. Kaya ngayong gabi sa pag-aani, kailangang makapag-ani ang bawat isa ng hindi bababa sa 2 munang lupa. Kapag natupad ninyo ang itinakdang dami, ako mismong si Linyon ay magbibigay sa bawat isa ng isang layang na pilak bilang gantimpala. At kung may makaani ng higit sa 2 mu, bawat dagdag na mu ay may karagdagang 1 layang na pilak na gantimpala. Ganoon nga. Mabuti. Makakaasa po kayo, Ginoong Lin. Tama, kahit hindi kami gantimpalaan ni Ginoong Lin ng pilak, tiyak na tatapusin pa rin namin ang tungkulin. Para sa amin, ang salapi ay parang dumi lamang. Bless you. Mabuti, ngayon din tayo magsimula. Hihi. Aba, ngayon pa lamang nagsisimula, ang laki na agad ng ginastos na pila. Asawa ko, hindi na kailangang banggitin pa ang pila. Sa dami ng perang iyan, marami ka ng ibang mapagagamitan. Pero parang napakamahal naman ng kapalit ng perang ito. Ano ba ang alam ninyo? Ito ang tinatawag na malaking gantimpala upang magkaroon ng matatapang na tauhan. Ang kapalit ng kaunting pilak na ito ay ang kasipagan at katapatan ng buong nayon. Sulit na sulit. Ayos lang gumastos ng kaunti. Ngunit ito ang unang masaganang ani natin. Kailangang pasiglahin ang moral ng lahat. Kung hindi kikita ng salapi ang lahat, wala silang maipambibili ng pagkain. Sino pa ang magpapakapagod sa pagsasaka sa hinaharap? Ikalawang kapatid, ikatlong kapatid. May katwiran ang sinabi ng ating asawa. Hindi pa kayo kailanman nagsaka. Kaya hindi ninyo naunawaan ang hirap at pagod ng pagsasaka. Maghapong abala sa loob ng kalahating taon. At kung walang ani kahit isang butil. Bakit pa magpapakahirap ang mga magsasaka kung wala silang mapapala? Bukod pa rito, sa dakilang dinastyang Daduan, ang pagkain ay buhay mismo. Isa itong yaman na walang puwersang nangangahas na ipagsawalang bahala. Kapag may labis tayong butil sa ating mga kamay, nasa panig natin ang kapangyarihang magpasya sa hinaharap. Ginoong Lin, pagod na ang lahat. Maaari na ba nating itigil ang trabaho ngayong araw? Haha, syempre. Sa susunod na 2 araw, maaari nang magpahinga ang lahat sa kani-kanilang tahanan. Bukod dito, ikaw po ang magtalaga ng ilang tao upang salain at ayusin ang lahat ng trigo sa bodega ng butil. Itala rin ang kabuang timbang. At tapusin ng maayos ang lahat ng gawain. Asawa ko, maghintay muna kayo sandali. Ako na ang magluluto. Wag na, Ginang Guyu. Napagod ka na kagabi. Ngayon, hayaan mong ako naman ang magluto. Sa gayon, matitikman ninyong 3 ang husay ng pagluluto ko. Hihihi. Napakabuti talaga ng asawa ni Ate Guyu. Bunso, ano ang nangyari sa iyo? Bakit namumula ng husto ang mukha mo? Huwag mong sabihing nagkasakit ka. Naba, baka napagod ka sa pagtatrabaho.
Hindi ko akalaing ganito pala kahirap ang pag-aani. Bunso, gusto mo bang lambingin ka ng ating asawa? Hindi naman. Ano ang sinasabi ni Ate Wiyu? Haha, bunso. Sa totoo lang, kalahating taon ka na rin kasama ng ating asawa. Bakit wala man lang kahit kaunting pagbabago? Huwag mong sabihin. Ano ba ang sinasabi mo? Kayong dalawa talaga. Talagang pinapainit ninyo ang ulo ko. Sige na nga, hindi ko na kayo papansinin. Hoy, hindi ka na ba kakain? Masarap talaga magluto ang ating asawa. Hindi natin alam kung kailan ulit tayo makakakain ng ganito. Ako, hindi na ako gutom. Inaantok ako. Babalik muna ako para matulog. Ate Wiyu, sa tingin mo ba nagbago na ang isip ni Wuna? Huwag kang mag-alala, kung pagbabatayan ang bigla niyang pamumula. Malamang ay may pag-asa pa. Ay! Nasaan si Wuna? Sabi niya hindi siya gutom. Natulog na siya. Talagang wala siyang pakialam sa iyong damdamin. Huwag na siyang kumain kung gusto niya. Kung matapang siya, huwag na siyang kumain kailanman. Asawa ko, nakahanda na ang mga putahe. Dalhan mo na lang siya roon. Baka may hindi inaasahang dagdag na pakinabang pa.